Ang babaeng ito ay maingat na nagbihis para sa isang party, ngunit hindi niya inaasahan na sasamantalahin siya ng isang manyakis na amo. Buong tapang siyang lumaban at inireklamo ang kanyang boss sa hindi tamang pag-ugali, ngunit ginamit ng superior ang kanyang posisyon para pabagsakin siya. Nakita na ng lahat, ang babaeng ito ay nakasuot ng ganoon kahayag, malinaw na inaakit niya ako. Ang pangalan ng babaeng ito ay Crystal, at maaga pa lang ay kinukulit na siya ng kanyang ina na magpakasal. Stable naman ang relasyon niya sa kanyang kasintahang si Jasper, ngunit hindi pa nagmamadaling magpakasal. Gusto niyang makaipon ng sapat na down payment para makabili ng bahay sa magandang lokasyon. Matapos sabihin sa kanyang ina ang kanyang mga plano, nagmamadaling umalis si Crystal para magtrabaho. Hindi niya inaasahan na biglang magkakaroon ng maintenance ang subway, kaya napilitan siyang magbisikleta papunta sa trabaho. Habang naghihintay sa traffic light, nakatanggap si Crystal ng tawag mula sa kanyang kasamahan na nagsasabing may isang taong mapanlin lang sa grupo na gustong gamitin ang kanyang para sa presentasyon. Sinabi ni Crystal sa kanyang kasamahan na huwag mag-alala dahil mayroon siyang ginawang pagbabago sa na hindi maiintindihan ng mapanlin lang na lalaki. Pagkababa ng telepono, nagmamadaling nagmaneho si Crystal patungo sa kumpanya, ngunit nabangga siya ng isang siklista sa tabi niya, at siya naman ang nakabangga sa delivery guy, na naging dahilan upang mabangga ng delivery guy ang isang luxury car. Hindi iniwasan ni Crystal ang responsibilidad at ipinahayag na handa siyang bayaran ang pinsala. Sa sandaling iyon, bahagyang bumukas ang bintana ng kotse at inutusan ng lalaki sa loob ang driver na kunin ang numero ng telepono ni Crystal. Pakiramdam ni Crystal ay pamilyar ang boses ng lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na ang nakaupo sa kotse ay si Harold, na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Kakarecall lang kay Harold ng kanyang lolo mula sa Germany upang pamahalaan ang kumpanya ng medikal. Hindi rin niya inaasahan na makikita niya si Crystal sa unang araw niya sa bansa. Para sa hindi inaasahang pagtatagpong ito, hindi siya bumaba ng kotse para salubungin si Crystal. Nagmamadaling tumakbo si Crystal patungo sa kumpanya kung saan ang mapanlinlang na lalaki ay nasa entablado na nag-ulat. Ngunit natigil sa kalagitnaan, hindi alam kung paano idaragdag ang karagdagang pahina ng nilalaman. Napahiya ang eksena, mabilis na ipinaliwanag ni M. Zeng sa mga investor. Ito ay isang proyekto ng grupo at ang taong responsable sa nilalaman na ito ay si Crystal. Pagkatapos magsalita, tinawag niya si Crystal sa entablado. Natigilan si Crystal nang makita ang hitsura ng investor. Hindi niya inaasahan na makikita muli si Harold sa ganitong paraan. Nakita niyang walang pakialam si Harold. Mabilis siyang nakabawi at ipinakilala ang papel and the robot na binuo nila sa medikal na paggamot bilang isang profesional na inhinyero. Tiningnan ni Harold si Crystal na buong pagmamalaking nagpepresenta sa entablado at naalala niya ang kanyang mga alaala sa kolehiyo. Noong panahong iyon, si Crystal din ay nakatayo sa entablado na nagtatanghal ng mga disenyo na pinagsamahan nilang binuo. Noong panahong iyon, labis silang umaasa sa hinaharap. Hindi kailanman naisip na sila ay magiging mga estranghero na dating magkakilala. Matapos ang pagpupulong, agad na umalis si Harold. Hindi man lang bumati kay Crystal. Nakita ang malamig na hitsura ng kabilang panig. Nagtaka si Crystal kung nagkamali ba siya ng pagkakakilala sa tao. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa Dongyang Medical Online at nalaman niyang ang presidente ay si Harold na kilala niya. Sa gabi, sinabihan ni M. Zeng si Crystal na samahan siya sa isang kliyente. Umaasa na magiging mahusay si Crystal at mapanalunan ang kliyente. Tinawag agad ni Crystal ang kanyang matatalik na kaibigan para tulungan siyang mag-makeup. Ngunit pagdating niya sa tagpuan ay nakita niya rin si Harold doon. Nang makitang walang balak si Harold na kilalanin siya, napilitan si Crystal na sundin ang utos ni M. Zeng na suyuin ang kliyente. At sinamantala ang pagkakataon na ito para ipromote ang robot ng kumpanya. Agad niyang tinawag si M. Zeng sa labas, pinilit ang kanyang mga empleyado na makipaglaro. Ito ba ang paraan niya ng pagpupromote? Ipinaliwanag ni M. Zeng na si Crystal ay isang product engineer at dinala niya ito rito upang ipakilala ang produkto. Ayaw makinig ni Harold sa dahilan, inutusan niya si Crystal na umalis. Pinaalis si Crystal at umuwi upang magreklamo sa kanyang matalik na kaibigan. Ang alam lang niya ay dating magkaibigan sila ni Harold sa kolehiyo at magkasama pa silang lumahok sa isang proyekto. Matapos manalo ang proyekto, nagkasundo silang magdiwang. Ayos lang kung hindi dumating si Harold, ngunit wala man lang siyang paliwanag. Sino ang mag-aakala na 10 taon na ang lumipas? Si Harold ay naging isang mataas na tagapamahala ng kumpanya. Hindi lang niya kunwari na hindi siya kilala, kundi pinaalis pa siya sa mismong pagtitipon. Hindi alam ni Crystal na nagkagusto si Harold sa kanya noong ginagawa pa lang ang proyekto sa kolehiyo at balak niyang magtapat ng pag-ibig sa kanya sa selebrasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang inayos ng kanyang lolo ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa at kinailangan niyang umalis kaagad kinagabihan. Sa kanyang panghihinayang, nagpadala siya ng mensahe kay Crystal upang ipaliwanag ang kanyang kawalan sa party, umaasang mananatili silang konektado. Ngunit hindi inaasahan, hindi sinagot ni Crystal ang kanyang mensahe. Dahil dito, naisip niya na isa lamang siyang mayroon o wala sa puso ni Crystal. Ipinaalala sa kanya ng kaibigan niya, baka may nalito lang dito. Hindi talaga natanggap ni Crystal ang mensahe. Hindi naniwala si Harold na may ganoong pagkakaisa. Lumipas na ang 10 taon, ang mga
panghihinayang noong panahong iyon ay matagal nang inilibing sa kanyang puso. Ngunit sa gabi, idinagdag pa rin niya ang WeChat account ni Crystal gamit ang numero na ibinigay ni Crystal kaninang umaga nang magkaaberya ang kotse. Nakita ni Crystal ang pirma ng nagpapautang at inakala niyang siya ang driver ng kotse noon. Agad siyang nagtanong kung magkano ang kailangan niyang bayaran. Ginamit ni Harold ang pagkakakilanlan ng driver para makipag-usap sa kanya. Kinabukasan, nagpadala ng malaking baukwet ng bulaklak ang kliyente sa party kay Crystal. Kumalat ang balita tungkol sa pagpunta ni Crystal at Zeng para makipagkita sa kliyente na parang apoy at nakita niyang hindi maganda ang mukha ng direktang superior niya. Nagmamadaling pumasok si Crystal para magpaliwanag. Sinabing dinala lamang siya ni Zeng para ipakilala ang performance ng robot. Kitang-kita na naiinggit si Chen, ngunit nagkunwari pa ring mabait. Nakita ko ang malinaw na pagganap at kakayahan niya. Tiyak na popromote ko siya at tataasan ang kanyang sweldo. Pinayuhan ko siyang mag-relax at dumalo sa victory party. Naniwala si Crystal doon at nagbihis ng maayos papunta sa lugar ng selebrasyon. Nakita niya si Zeng na nakaakbay kay Harold habang papasok at nang magsalita si Zeng ay lalo pa niyang pinasalamatan si Harold. Parehong ipinahayag ng kanyang mga mata at salita ang kanyang paghanga sa kanya. May nagbiro kay Harold na gusto siya ni Zeng. Ngunit walang reaksyon si Harold tungkol dito. Nang lumabas siya para sagutin ang tawag sa telepono, nakita niya si Crystal na mag-isang nag-aaral ng robot. Kaya nais niyang lumapit upang tanungin siya tungkol sa nangyari noon. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita, lumapit si Zeng at sinabing may kailangan siya kay Harold. Nang pumunta si Crystal sa banyo, hindi sinasadyang narinig niya si Chen na kausap ang sales director. Nagsimulang maghasik ng intriga ang sales director. Napakapopular ni Crystal. Kung magpapatuloy ito, mapanganib ang posisyon ni Chen. Matagal ang plano ni Chen na linlangin si Crystal para sa promotion at pagtaas ng sweldo. Ito ay para mapasalamatan si Crystal at mas magtrabaho ng masigasig. Doon lang napagtanto ni Crystal na niloloko siya. Labis siyang nadismaya, ngunit hindi niya inaasahan na paglabas niya ay agad siyang nilapitan ng sales director. Ayaw ni Crystal na makipag-usap ng mahaba sa kabilang panig. Naghanap siya ng dahilan para umalis. Pagkatapos ay tinapik ng sales director ang kanyang puwetan. Tinarap ni Crystal ang lalaki. Sa halip, itinulak siya ng sales director sa sahig. Binaliktad ng kabilang panig ang sitwasyon. Ibinintang niya kay Crystal ang pagsuot ng malaswang damit. Gusto raw niya akong akitin. Tiningnan ni Crystal ang mga kalalakihang kasamahan sa paligid. Ang bawat isa ay nagpakita ng mapanlibang na tingin. Bigla siyang naging iisa upang maparusahan ang hambog na iyon. Agad na tumawag si Crystal ng pulis. Iniulat ni Chen ang insidente kay Zeng. Sinabihan siya ni Zeng na kausapin si Crystal na huwag nang palakihin ang bagay na ito. Ayusin ang pribado. Lumapit si Chen upang makipag-usap. Sinabi niya sa pulisya na tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Lahat sila ay magkakasamahan. Sasabihin nila ang kanilang sarili. Ayaw ni Crystal na palayain ang aroganting lalaking ito. Hindi siya pumayag sa pag-areglo. Kailangan tingnan ang keys para malaman ang totoo. Si Harold, na naghahanda upang makipagkita sa isang kliyente, ay nakita ang eksenang ito. Inutusan niya ang kanyang assistant na tulungan si Crystal. Kung hindi makuha ang key, sundin lang ang kanyang utos. Dumating ang grupo sa surveillance room. Ngunit natatakpan ang kamera. Hindi nito mapatunayan kung may masamang ugali ang sales director. Nang makita ito ng sales director, agad siyang sumagot. Sinabi niyang idedemanda niya si Crystal sa kasong paninirang puri. Inutusan niya si Crystal na humingi ng tawad sa kanya. Pinayuhan ni Chen si Crystal na yumuko. Dito na matatapos ang bagay na ito. Hindi na kayang makipagtalo ni Crystal. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, pumasok ang special assistant at sinabi na ang service robot sa lugar ay may built-in na camera. Kaya nitong kumuha ng malinaw na larawan noon. Agad na namutla ang mukha ng sales director. Agad niyang inamin ang kanyang ginawa. Lubhang hindi nasiyahan si Zeng nang marinig ang balita. Ngunit sa panlabas, nagpanggap siyang mabait na amo na nagpapatahan ng empleyado. Nangako siyang sisantihin ang sales director at pinahatid pa si Crystal pauwi. Ibinahagi ni Crystal ang kanyang galit kay Jasper na nasa business trip sa ibang bansa. Nag-alala si Jasper na baka mawalan siya ng katuwiran kung gagawin niya iyon. Nang makita niyang galit si Crystal, ipinaliwanag niya na natatakot siyang ma-isolate siya sa kumpanya. Pagkababa ng tawag ni Crystal, bigla niyang naalala na ang special assistant na tumulong sa kanya ngayong araw ay ang driver pala ng kotse na nabangga niya. Kaya naman hinanap niya ang WeChat ng kabilang panig para magpasalamat. Ngunit diretsong sinagot siya ng kabilang panig na siya si Harold. Tiningnan ni Crystal ang kasaysayan ng pag-uusap nila. Nang makita niya ang ilang papuri na sinabi niya dati, agad siyang nagkunwari. Kinabukasan, pagdating ni Crystal sa trabaho, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng lahat. Mas lalo pang umingay ang intranet ng kumpanya, sinasabing may relasyon siya kay Harold. Kung hindi tutulungan ni Harold ang isang maliit na empleyado tulad niya sa pamamagitan ng kanyang special assistant. Ang mga salitang ito ay nakarating sa pandinig ni Zeng. Nag-imbestiga si Zeng at nalaman niyang nagkaroon ng ugnayan sina Harold at Crystal noong college. Bukod doon, napansin din niya na may kakaibang pakikitungo si Harold kay Crystal. Para harapin si Crystal, inudyukan ni Zeng si Chen na padalhin si Crystal sa labas para magtrabaho. Hindi pinansin ni Chen ang pagtutol ni Crystal. Inutusan niya si Crystal na pumunta sa Xingang Hospital para sa regular na maintenance at inspection and bago lumabas
labas para magtrabaho, inutusan muli ni Alice Chen si Crystal na pangunahan ang isang grupo upang gumawa ng bagong set ng data. Ayaw mag-overtime ng mga tao sa grupo kaya nainis sila kay Crystal. Mayroon bang talagang nag-iisip na siya ang amo dito? Anong ginagawa niya dito na nagpapanggap na boss? Sinabi ni Crystal nang hindi nagpapakumbaba o nagmamayabang na kung hindi matatapos ang proyekto, wala ni isa sa kanila ang makakakuha ng bonus. Sa puntong ito, natapos na ng lahat ang kanilang mga gawain. Si Crystal ay nag-overtime mag-isa upang tapusin ang huling gawain. Nang umalis siya, nagkataon na nakita niya si Harold na nag-o-overtime din malakas ang ulan sa labas, kaya nagkusa si Harold na ihatid si Crystal pauwi. Sa daan, sinabi niya na si Crystal ay pareho pa rin tulad ng isa 0 taon na ang nakakaraan. Noon lang naintindihan ni Crystal na nakilala siya ni Harold. Tinanong ni Harold si Crystal kung kailan siya nagpalit ng numero ng telepono. Lumabas na noong araw na idinagdag niya ang WeChat ni Crystal bilang isang nagpapautang. Ngayon niya lang nalaman na nagpalit na pala ng numero si Crystal. Sumagot si Crystal na nagpalit siya ng numero noong college pa. Ilang simpleng salita lang ang nagtapos sa unang pag-uusap nilang dalawa. Kinabukasan, pumunta si Crystal sa Singgang Hospital para sa maintenance. Hindi niya inaasahan na napakalamig ng ugali ng tagapamahala ng departamento. Sinabi niya na hindi na sila magpapatuloy sa pangalawang yugto ng kanilang kooperasyon. Gusto ni Crystal malaman ang dahilan, ngunit ayaw nang magsalita pa ng direktor. Nang umalis si Crystal, nakita niya ang unang palapag na puno ng mga pasyenteng naghihintay ng bayad. Doon niya lang nalaman na may problema pala ang Smart Cloud Doctor System. Agad siyang nakipag-ugnayan sa direktor at sinabing kaya niyang ayusin ito. Tumulong si Crystal sa pag-aayos ng sistema. Lubos na nagpapasalamat ang direktor. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanya ang dahilan kung bakit hindi na sila magpapatuloy sa ikalawang yugto ng kanilang kooperasyon. Malaki ang naitulong LV Robot sa unang yugto. Ngunit ang mga sumunod na epekto ay hindi gaanong malaki para sa mga pangkalahatang ospital. Sa halip, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga pangunahing ospital sa bayan. Pagkasabi nito, nagmamadaling tumakbo si Harold. Ang Smart Cloud Doctor System ay produkto rin ng Dongyang. Tiyak na makakaapekto ang pagkaparalisa ng sistema sa Dongyang Group. Mabuti na lang at naayos ito kaagad ni Crystal, na nakatulong upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Ipinahayag ni Harold ang kanyang pasasalamat kay Crystal. Pinaalalahanan siya ni Crystal na tila sinadya ang insidenteng ito, dahil narinig niya na may nagtutulak sa mga pasyente. Malinaw na sinabi na ang sistema ay produkto ng Dongyang. At saka, inilabas pa niya ang kanyang telepono para mag-video. Ang balita na nagtagumpay si Crystal ay nakarating sa pandinig ni M.V. Zeng. Patuloy na pinipilit ni M.V. Zeng si Ms. Chen. Minsan, magandang bagay na may ambisyon ang mga subordinate. Ngunit kung masyado silang mabilis umakyat, baka maapektuhan ang posisyon mo. Upang pigilan si Crystal, agad na nagpasya si Ms. Chen na ipadala si Crystal sa trabaho. Ang robot ay konektado sa Smart Cloud Doctor upang magsagawa ng diagnosis at paggamot sa mga pasilidad. Masiglang nakipagtalo si Crystal. Siya ay isang development engineer, hindi dapat gumawa ng trabaho ng marketing department. Binigyan pa rin siya ni Ms. Chen ng panghihikayat. Sinabi niyang kahit anong posisyon ang hawakan, kung mahusay ang pagganap, makakatanggap pa rin ng promosyon at pagtaas ng sweldo. Nakita na ni Crystal ang totoong pagkatao ni Ms. Chen. Sa galit, agad niyang nilapitan si M.V. Zeng para makipagtalo. Hindi niya alam na si M.V. Zeng pala ang mastermind sa likod ng lahat. Kaya natural lang na magkunwari siyang walang kinalaman. Naramdaman ni Crystal ang kalungkutan at pagkabigo. Patuloy namang kinukulit siya ni Ms. Chen para lang makuha ang bonus sa proyekto. Ang kanyang pinaghirapan. Bilang isang responsableng tao, hindi siya maaaring sumuko sa kalagitnaan. Hindi na talaga makayanan ni Crystal ang mga intriga sa pagitan ng mga kasamahan. Sa gitna ng galit, nagbitiw siya. Nakita ni Harold si Crystal na umiiyak at tumakbo palabas ng kumpanya. Hula niya na nagbitiw siya dahil sa kawalang katarungan. Agad niyang hiniling sa assistant na ipadala ang sihi ni Crystal kay Yifi Jiang, na responsable sa pagbuo ng Smart Cloud Doctor. Bago magbitiw, kailangan pa niyang magtrabaho ng 1 buwan para sa turnover. Handang magsimula at magtapos ng maayos si Crystal. Kaya naman sumama siya sa team sa nayon ng mga mangingisda. Hindi niya inaasahan na pagkababa niya ng sasakyan ay nakita niya rin si Harold doon. Hindi pa nagtatagal, nakita ni Harold si Crystal sa listahan ng mga pupunta sa nayon ng mga mangingisda. Agad siyang nagpasya na sumama rin. Matapos ang 1 araw ng trabaho, sa gabi ay pumunta si Crystal sa tabing dagat upang magpahangin. Hinanap siya ni Harold at nang makita ang kanyang kalituhan, pinayuhan niya itong sumali sa team ni A.C. Jiang. Si A.C. Jiang, tulad niya, ay isang eksperto na may pinakabagong pananaliksik at hindi na kailangang abalahin ang sarili sa mga intriga ng tao. Naalala pa rin ni Harold ang napakagandang hitsura ni Crystal nang nakatayo siya sa entablado ng tagumpay. Umaasa siya na huwag susukuan ni Crystal ang kanyang pangarap. Ang nalilitong puso ni Crystal ay biglang luminaw. Matapos niyang maunawaan ang landas na tatahakin, puno ng kumpiyansa si Harold, iniisip na tiyak na pupunta si Crystal sa Dongyang. Ngunit hindi inaasahan, nagpasya si Crystal na magsimula ng negosyo kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Charlotte. Binuo niya ang ideya ng pagbuo ng 3 ang medical printing business. Pagkatapos mag-usap, umuwi siya at nakita si Jasper, na sa wakas ay nakabalik na mula sa kanyang business trip. Sinabi niya kay Jasper ang kanyang balak na magsimula ng negosyo. Nag-iba ang ekspresyon ni Jasper at sinabing hindi simple ang pagsisimula ng negosyo. Dapat daw niya itong pag-isipan ng mabuti bago magdesisyon. Lubhang nasasabik si Crystal. Sa gabi, tinawag niya muli ang kanyang mga matatalik na kaibigan para magkita-kita. Nang makaupo na
na ang lahat, gusto niyang magpahayag ng isang mahalagang bagay. Inakala ni Jasper na gusto niyang magpakasal. Lihim niyang inilabas ang singsing na matagal na niyang inihanda. Hindi inaasahan ni Crystal na gusto niyang magsimula ng negosyo. Tahimik na ibinalik ni Jasper ang singsing. Bagamat inaasahan na niya na mahirap ang landas ng pagnenegosyo, walang kondisyon pa rin niya itong sinuportahan. Kinuha niya ang perang inilaan para sa pagbili ng bahay upang suportahan si Crystal sa personal na paraan. Naantig si Crystal at niyakap si Jasper. Pagkatapos kumain, tinulungan ng isa sa matatalik na kaibigan si Jasper sa paglilinis ng kusina. Tinanong niya si Jasper kung ayaw ba niyang magsimula ng negosyo si Crystal. Alam ni Jasper ang ugali ni Crystal na hindi susuko hanggang hindi niya nakakamit ang gusto niya, kaya hinayaan niya itong gawin ang gusto niya. Ang magagawa lang ni Jasper ay ipakita sa kanya ang katotohanan. Hindi sinasadyang narinig ni Crystal ang mga salitang ito. Tahimik niyang ibinalik ang card ni Jasper sa bulsa ng kanyang jacket. Kung ano ang sinabi niya ay iyon ang ginawa niya. Pumunta si Crystal sa kumpanya upang magsumite ng kanyang pagbibitiw. Bago siya umalis, tinawag siya ni Harold. Sinuri ni Harold ang bawat kahirapan sa pagsisimula ng negosyo. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamahusay na pagpipilian ngayon ay ang sumali sa Dongyang para paunlarin ang Smart Cloud Doctor. Hindi nakinig si Crystal sa payo ni Harold. Sinimulan nilang linisin ni Charlotte ang working space na nahanap nila. Matapos ang paglilinis, nag-hire si Charlotte ng 2 pang empleyado. Opisyal na naitatag ang Spirit Tech Company. Inubos ni Crystal ang lahat ng kanyang ipon para sa down payment. Ngunit kung gusto nilang makarating sa tamang direksyon sa lalong madaling panahon, kailangan nilang maghanap ng puhunan. Naglibot sina Crystal at Charlotte, ngunit wala silang nakitang data o pader. Tumawag kaagad si Harold kay Crystal. Akala ni Charlotte na gusto ni Harold na mamuhunan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang paraan ni Harold ay ang magtatag ng isang tatlo ang Medical Printing Research Department sa Dongyang. Inanyayahan niya sina Crystal at Charlotte na maging project manager. Agad na tinanggihan ni Crystal ang alok at nanatili sa kanyang sariling landas ng pagnenegosyo. Dumating ang matatalik na kaibigan ni Crystal sa kumpanya para bumisita. Samantala ng matalik na kaibigan ni Autumn ang pagkakataon para imbitahan silang makipag-date. May isa sa kanila na nagtapos din sa larangan ng medisina. Naisip ni Crystal na maaaring magamit niya ang pagkakataong ito upang makakuha ng pakikipagtulungan. Sumang-ayon si Crystal, ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaking makikipag-date kay Autumn ay tiyuhin pala ni Harold. At ang kamag-anak na tinutukoy ni Autumn ay si Harold mismo. Sa araw ng date, huli si Crystal. Nakita niya si Harold sa hallway ng hotel at nagreklamo pa nga na parang multo si Harold. Kung saan-saan daw siya nakikita. Pagkatapos bumati, nagmamadali siyang pumasok sa pribadong silid. Ngunit hindi niya inaasahan na sumama rin si Harold sa kanya sa iisang pribadong silid. Hindi alam ng dalawang matalik na kaibigan na ang taong nasa harapan nila ay ang mismong taong inireklamo ni Crystal sa kanila kahapon. Aktibo pa nilang hinihikayat si Harold na mamuhunan kay Crystal. Lubos na nahiya si Crystal, naisip niyang magtago na lang sa isang butas. Sa wakas, natapos din ang hapunan. Nagmamadaling hinila ni Crystal ang dalawa niyang matalik na kaibigan at umuwi. Sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Harold ang kaibigan niya sa kolehiyo na ayaw mamuhunan at gusto lang mag-recruit. Nang malaman ito ng kanyang matalik na kaibigan, labis din silang nahiya. Napansin ni Crystal na walang interes si Autumn sa lalaking nakipag-date sa kanya. Agad siyang nagtanong kung anong uri ng lalaki ang gusto niya. Sinabi ni Autumn ang kanyang perpektong tipo at hindi inaasahang halos kapareho ito ng kasintahan ni Crystal. Masaya pa si Crystal dahil nakahanap siya ng perpektong lalaki. Hindi na siya nag-isip pa ng malalim. Dumating ang kasintahan ni Crystal sa kumpanya upang bisitahin siya at nakita niyang nagsisikap si Crystal at ang kanyang mga kaibigan para sa kanilang mga pangarap. Komplikado ang kanyang nararamdaman, humanga siya sa tapang ni Crystal na sundin ang kanyang mga pangarap. Ngunit naramdaman din niya na ang Crystal ngayon ay hindi na angkop sa payapa at matatag na buhay na gusto niya. Naghintay ang kasintahan ni Crystal ng kalahating araw at sa wakas ay natapos din si Crystal sa trabaho. Pauwi, pinag-usapan nila ni Crystal ang tungkol sa pagdiriwang ng kanilang ika-negatibo 4 na anibersaryo. Nang lumingon siya, nakita niyang tulog na si Crystal. Lalo siyang nainis dahil dito. Nang bumaba si Crystal sa kotse, naglabas siya ng 2 tiket sa teatro at nag-imbita na manood ng pelikula kasama si Jasper. Sa kanilang ika-negatibo 4 na anibersaryo, natuwa si Jasper na hindi nakalimutan ni Crystal kaya masaya siyang pumayat. Sa kanilang ika-4 na anibersaryo, nagpahinga si Crystal mula sa kanyang abalang schedule upang manood ng dula kasama si Jasper. Nagkataon namang dumating din sina Harold at M. Hizeng doon. Nang makita si Crystal na kasama ang isang lalaki, sinadya ni M. Hizeng na hilahin si Harold upang batiin sila. Inakbayan ni Crystal si Jasper at ipinakilala ang dalawang panig sa isa't iisa. Nang makita ito ni M. Hizeng, lihim din niyang inakbayan si Harold. Nakalulungkot, kahit na ganoon, ang atensyon ni Harold ay nakatuon kina Crystal at sa kanyang kasintahan. Naramdaman ni Jasper na hindi magiliw ang tingin ni Harold sa kanya. Hindi ito napansin ni Crystal. Sa kanyang paningin, hindi magiliw ang tingin ni Harold sa kahit sino. Nang malapit nang magsimula ang dula, biglang nakatanggap ng tawag si Crystal mula kay Charlotte. May isang senior na pumayag na tulungan silang lutasin ang kanilang mga problema kamakailan. Binuo ng Spirit Tech Company ang kanilang unang analog na produkto. Ngayon ay labis silang kinukulang sa mga printer. Dahil walang namumuhunan, hindi rin sapat ang pera sa kanilang account.
Nagpa siya sina Crystal at Charlotte na umarkila ng mga lumang printer. Nakalulungkot, sa loob ng ilang araw na pagtakbo-takbo, hindi pa rin sila nakakakuha. Sa wakas, mayroon na ring pagbabago. Ayaw ni Crystal na sirain ang kanilang date. Ngunit hinimok siya ni Charlotte. Wala siyang magagawa kundi umasa na mapatawad siya ni Jasper. Gusto niyang mauna. Sinabi ni Jasper na naunawaan niya. Ngunit sa kanyang puso, siya ay labis na nadismaya. Nagkita sina Crystal at Charlotte sa senior. Patuloy na sinabi ng senior na tinutulungan niya sila dahil sa kanilang pagkakaibigan. Hiningi niya na bayaran agad ang renta. Isinasaalang-alang ni Crystal na hindi madali ang pagkakataon. Sumang-ayon siyang pumirma sa kontrata. Ngunit para matiyak ang seguridad, nagbayad siya ng kalahati muna. Ihintayin niya na matanggap ang printer bago bayaran ang natitira. Nang matapos si Crystal sa kanyang ginagawa, natapos na rin ang dula ni Jasper. Lumabas siya mag-isa ng sinehan at nakatanggap ng tawag para humingi ng tulong mula kay Autumn. Binibisita ng isang magnanakaw ang bahay ni Autumn. Sa pagmamadali, nakipag-ugnayan siya kay Jasper. Tinulungan ng kasintahan ni Crystal si Autumn na tumawag ng pulis. Pagkatapos ay naghanap siya ng magpapalit ng lock. Tinanong ni Autumn ang tungkol sa relasyon ni Jasper kay Crystal. Gusto sana ni Jasper na mag-propose kay Crystal habang nanonood sila ng dula. Hindi niya inaasahan na umalis si Crystal sa kalagitnaan. Inikayat siya ni Autumn na subukan ulit. Nakinig si Jasper sa payo. Nang dumating si Crystal sa kanya kinagabihan, agad niyang inilabas ang singsing at nag-propose. Tinanggap ni Crystal ang singsing, ngunit hiniling kay Jasper na hintayin siya. Kapag nasa tamang direksyon na si Crystal, siya naman ang magpo-propose kay Jasper. Labis na nadismaya si Jasper, ngunit tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon. Nang gabing iyon, nabalisa si Harold sa pagkakaroon ni Crystal ng kasintahan. Naglaro siya ng basketball kasama ang kanyang kaibigan para ilabas ang kanyang nararamdaman. Naisip ng kanyang kaibigan na hanggang hindi pa kasal, may pag-asa pa rin. Kung matutulungan niya si Crystal na lutasin ang problema sa pamumuhunan, magiging dalawa na ang matutulungan niya sa isang bato. Ayaw ni Harold na paghaluin ang trabaho at pag-ibig at nanatili sa kanyang mga prinsipyo. Ilang araw pagkaraan, hindi pa rin natatanggap ng Spirit Tech ang printer. Nalaman ni Charlotte na matagal nang tumakas ang senior. Naloko sila, lubos na nag-alala si Crystal. Sa oras na ito, isang empleyado ang nagsabi na wala na silang pag-asa. Agad siyang nagsumite ng kanyang pagbibitiw. Walang magawa si Crystal kundi hayaan na lang siya. Ngunit dahil sa stress at pagod na nararamdaman ng Spirit Tech sa panahong ito, biglang nawala ng malay si Crystal. Walang mapuntahan si Charlotte, kaya lihim niyang dinala si Crystal kay Harold. Sinabi niya kay Harold ang mahirap na sitwasyon ng kumpanya. Umaasa siyang mamuhunan si Harold sa kanila. Bukod sa trabaho, nalaman din ni Harold na nawalan ng malay si Crystal. Nagpunta sina Harold at Charlotte sa ospital. Labis na nasaktan si Harold nang makita si Crystal sa ganitong kalagayan. Ngunit sinabi pa rin niya ang parehong bagay. Ang pagpunta ni Crystal sa Dongyang ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi alam ng kanyang kasintahan na nawalan ng malay si Crystal. Tinawagan niya si Crystal ng ilang beses ngunit walang sumasagot. Pagkababa ng tawag, tumawag naman ang kanyang ina. Lumabas na nasangkot sa isang demanda ang ama ni Jasper, kaya kailangan niya ng pera kaagad. Alam ng kanyang ina na hindi sapat ang kanyang pera. Umaasa siyang hihiramin niya si Crystal. Hindi sinabi ng kasintahan kay nanay na hindi niya makontak si Crystal. Sinabi lang niya na hahanap siya ng sariling paraan. Nagkataon namang narinig ni Autumn si Jasper na kausap sa telepono. Nalaman niyang kailangan niya ng pera kaagad, kaya agad siyang naglabas ng bank card para ipahiram sa kanya ang pera. Hindi nagtagal, nagising si Crystal. Nakita ang telepono at mensahe ng kanyang kasintahan at agad siyang tumawag. Nalaman niyang nalutas na ang problema ni Jasper. Humiga siya sa kama, malungkot na umiyak at sinisisi ang kanyang sarili na hindi niya natulungan ang kanyang kasintahan ng kailangan niya. Matapos lumabas si Crystal sa ospital, patuloy niyang kasama si Charlotte sa paghahanap ng mga mamumuhunan. Ngunit wala pa ring gustong mamuhunan sa kanila. Habang hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin, biglang may tumawag na mamumuhunan. Nakipagkita si Crystal sa kabilang panig at nalaman din ni Harold ang balita. Ang taong gustong mamuhunan kay Crystal ay walang iba kundi ang kanyang pinsan, si Hannah. Hindi nasisiyahan si Hannah na ipinagkatiwala ng kanyang lolo ang pamamahala ng kumpanya kay Harold. Itinuturing niya si Harold na isang tinik sa kanyang tagiliran at nakipagsanib-puwersa siya sa ibang mga shareholder upang kalabanin si Harold anumang oras at saan man. Pinaalalahanan ng assistant si Harold na kapag tinanggap ni Crystal ang pamumuhunan ni Hannah, kakampi na siya sa kalaban. Gusto ba niyang mamuhunan sa Spirit Tech muna? Naniniwala si Hunting sa paghatol ni Jijing, kalmadong naghihintay ng resulta ng negosasyon ng dalawa. Direktang sinabi ni Han Yuan na gusto niyang mamuhunan ng 20 milyon na humahawak ng 33.4% ng mga share. Bagaman ang halaga ng pamumuhunan ay lumampas sa inaasahan ni Jijing, ang porsyento ng mga share ay humahawak na ng veto power. Tinanong niya si Han Yuan kung masisiguro niya na hindi mapapalitan ang founding team ng Team TD. Hindi madaling sumagot si Han Yuan. Ang pangunahing prioridad ay tulungan silang malampasan ang kasalukuyang kahirapan. Kung sumang-ayon si Jijing, pipirmahan ang kontrata bukas ng 1-0 jet. Pagbalik ni Jijing, agad siyang nag-imbestiga ng impormasyon tungkol kay Han Yuan. Natuklasan niya na ang bawat kumpanyang pinuhunan ni Han Yuan,
sa huli ay matatanggal ang creative team. Nag-aalala siya na magiging ganoon din ang kapalaran ng tindahan. Sa gayon ay matatalo ang kanyang orihinal na layunin sa pagsisimula ng negosyo. Naniniwala si Zaizu na lahat ito ay tungkol sa hinaharap. Ang dapat gawin ngayon ay lutasin muna ang kasalukuyang problema at iminungkahi na tanggapin ang pamumuhunan ni Han Yuan. Mag-isang umakyat si Jijing sa rooftop, inaalala ang mga paghihirap at balakid sa kanyang landas ng pagnenegosyo. Sa sandaling iyon, nahirapan siyang magdesisyon. Mabilis na dumating ang isa zero jets kinabukasan. Dumating si Jijing sa opisina ni Han Yuan sa takdang oras. Bagaman sinasabi sa kanya ng katotohanan at rason na ang pagtanggap ng pamumuhunan ay ang tamang gawin. Ngunit ayaw pa rin niyang ang kumpanyang pinagsikapan niyang itayo ay maging biktima lamang ng kapital. Sa huli, tinanggihan pa rin niya si Han Yuan. Nang malaman ito ni Han Ning, agad siyang nagtungo sa tindahan upang mamuhunan. Nag-alok siya ng 20 milyon na humahawak ng 33.4% ng mga share. Ang pagkakaiba kay Han Yuan ay tiniyak niya na si Jijing ang may huling sa isa panloob na gawain ng tindahan. Sa hinaharap, hindi rin niya pakikialaman ang mga arrangement ng founding team. Sumang-ayon si Jijing sa mga kondisyon. Dito nagkaroon ng kooperasyon ang dalawa. Napansin ni Han Ning ang singsing sa kamay ni Jijing. Pakiramdam niya ay napakakintab nito. Nalutas na ang problema. Masayang sinalubong ni Jijing si Ishen na galing sa probinsya. Ipinagmayabang pa niya ang singsing kay Ishen. Ngunit, walang masyadong reaksyon si Ishen. Kinagabihan, nagluto si Ishen ng hapunan para kay Jijing. Pinayuhan niya ito na kahit gaano siya kaabala sa trabaho, kailangan niyang kumain sa tamang oras. Labis na naantig si Jijing. Pagkatapos ng hapunan, niyaya niya ang kanyang kasintahan na manood ng pelikula. Nag-usap sila tungkol sa pagbisita sa mga magulang nito sa susunod na panahon. Hindi siya sinagot ng kanyang kasintahan. Sinabi nitong manood na lang muna siya ng pelikula. Hindi masyadong nag-isip si Jijing. Matamis siyang sumandal sa balikat ni Ishen. Ngunit si Ishen ay walang anumang kagalakan. Kailangang dumalo si Jijing sa isang napakahalagang forum. Sa umaga, inihanda ni Ishen ang almusal para sa kanya. Dali-dali siyang kumagat ng 2 beses at umalis. Tiniyak niya na babalik siya sa gabi upang maghapunan kasama siya. Walang emosyon na hinila ng kanyang kasintahan ang kanyang kamay. Jijing, maghiwalay na tayo. Magagalit ako sa iyo kung ganyan ang biro mo. Muling inulit ni Ishen na hindi siya nagbibiro. Ang lahat ay resulta ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang driver sa ibaba ay nagmamadali kay Jijing na bumaba. Tinanggal ni Jijing ang singsing. Sinabi niyang ibibigay niya ang pagpipilian kay Ishen. Ngunit sa loob niya, umaasa siyang magbabago ang isip ni Ishen. Pagkaupo sa kotse, agad na bumuhos ang luha ni Jijing. Biglang nag-propose ng break-up ang kanyang kasintahan. Hindi niya maintindihan kung saan nagkaroon ng problema. Pagdating sa lugar ng pagpupulong, balisa si Jijing. Laging nakatitig sa kanyang telepono. Umaasa siyang sasagutin ni Ishen ang kanyang mga mensahe. Ngunit hindi sumagot si Ishen kahit isa. Napansin ni Hanting na wala sa focus si Jijing. Tinanong niya kung anong nangyari. Pinilit ni Jijing na ngumiti at nagsinungaling na hindi lang siya nakapagpahinga ng maayos. Ngunit napansin ni Hanting na wala na ang singsing sa kanyang kamay. Nahulaan niya na naghiwalay na sila ng kanyang kasintahan. Upang ilihis ang atensyon ni Jijing, ipinakilala ni Hanting siya sa mga leader ng industriya. Sinamantala ni Jijing ang pagitan habang nag-uusap sina Hanting at ang kausap nito at tumingin ulit sa telepono. Hindi niya inaasahan na lalapit si Jijing upang makisali. Kung mayroon kang hindi maintindihan, magtanong ka. Huwag kang maglaro ng telepono palagi. Hindi pinansin ni Jijing ang pangungutya ni Jijing. Natapos ang forum, agad siyang umuwi para hanapin si Ishen. Ngunit nakita niyang nailipat na ang lahat ng gamit ng kanyang kasintahan sa kanyang bahay. Tumakbo siya sa tirahan ni Ishen. Inilabas niya ang kontratang pinirmahan niya sa Dongyang at ang natanggap niyang puhunan. Dali-dali siyang nagpaliwanag na mabilis na unlad ang tindahan. Hindi na siya magiging abala at hindi na niya pababayaan si Ishen tulad ng dati. Malamig lang na bumati si Ishen. Wala na siyang ibang sinabi. Inakala ni Jijing na mayroon ng bagong pag-ibig si Ishen. Pumasok siya sa silid upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa ibang babae. Hinayaan lang siya ni Ishen na gawin ang gusto niya. Naghintay hanggang sa kumalma siya. Ibinigay ni Ishen ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ang nais niya ay isang simple at tahimik na buhay. Ngunit nais ni Jijing na matupad ang kanyang halaga. Kung magkaiba ang landas na tatahakin, wala silang magagawa kundi tiisin ang sakit ng paghihiwalay. Umiiyak na nagmakaawa si Jijing na huwag silang maghiwalay. Ngunit nagpasya na si Ishen. Nakita ni Jijing na wala ng pag-asa na mailigtas pa ang relasyon. Sa pagkadismaya, tumakbo siya sa bar at nagpakalasing. Palaging binabantayan ni Hanting ang kanyang mga galaw. Hindi nagtagal ay dumating siya sa bar. Nakita niyang lasing na lasing si Jijing, ngunit patuloy pa rin itong umiinom. Direktang dinala ni Hanting si Jijing pauwi. Maingat na inalagaan ni Hanting si Jijing sa daan. Nakita niyang patuloy na gumagalaw si Jijing pakaliwa bihi pakanan. Nag-alala si Hanting na baka maumpog si Jijing. Dali-dali niyang inalis ang kanyang jacket at inilagay sa ilalim ng ulo nito. Malabo ang pagkakasalampak ni Jijing sa kandungan ng kanyang kausap. Agad na nalito si Hanting, hindi alam ang gagawin. Sa gulat, matapos ibigay si Jijing sa kanyang matalik na kaibigan, agad na tumalikod si Hanting upang umalis. Ngunit niyakap ni Jijing, na lasing ang kanyang hita at ayaw siyang paalisin. Tinuring ni Jijing si Hanting bilang kanyang gishen. Umiiyak siyang nagtanong kung pwede bang huwag na lang silang maghiwalay. Bagaman nasaktan si Hanting, nakaramdam din siya ng kaunting kagalakan. Sumagot siya na hindi maaari. Pagdating ng kanyang matalik na kaibigan na may dalang pulot, tumayo si Hanting upang umalis. Ngunit biglang nagpakawala ng pagkabaliw si Jijing sa kalasingan. Hindi matatag siyang tumayo sa upuan at kumanta.
Sinabihan siya ni Hanting na huwag nang magulo. Ngunit tumayo siya sa harap ni Hanting at pinagalitan ito dahil sa pagiging malupit sa kanya. Nang makita ni Hanting na hindi na makontrol ni Jijing ang kanyang sarili, hindi na siya nag-atubili pa at agad itong binuhat papunta sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagising si Jijing. Nakalimutan na niya ang nakakahiya na nangyari kagabi. Nang lumabas siya para uminom ng tubig, nakita niya ang kanyang tatlong matalik na kaibigan na nakatitig sa kanya. Tinulungan ng kanyang kaibigan si Jijing na alalahanin ang nangyari kagabi. Kaysa sa kahihiyan, mas inaalala ni Jijing ang paghihiwalay nila ng kanyang kasintahan. Ibinahagi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig. Pagbalik sa kanyang silid, naisip niya ang kanilang apat na taong relasyon na bigla na lang natapos. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Upang matulungan si Jijing na malampasan ang sakit ng pagkabigo sa pag-ibig sa lalong madaling panahon, inutusan siya ni Hanting na magtrabaho. Sinabihan niya itong ituon ang lahat ng kanyang lakas sa trabaho. Pinaalalahanan ng kanyang mga kaibigan si Hanting na ang teknolohiya ng pananaliksik ng kumpanya nilang Han Hai ay nalampasan na ang tindan. Kung magpapatuloy ito, ang paglunok sa tindan ay magiging usapin na lang ng panahon. Ngunit kung mangyayari ito, ang pamumuhunan sa tindan ay magiging dahilan para pahirapan si Hanting ng kanyang ate, si Han Yuan. Pinaalalahanan ng kaibigan si Hanting na pigilan agad ang pagkalugi. Hayaan na lang ang tindan sa sarili nitong kapalaran. Naniniwala si Hanting na tiyak na makakagawa si Jijing ng kakaibang tagumpay. May tiwala siya kay Jijing. Nagkita sina Jijing at Hanting para sa ulat sa trabaho. Masiglang nagluto si Hanting ng masasarap na pagkain para kay Jijing. Pagkatapos maluto, inilagay niya ito sa pakete at dinala sa tindan. Hindi niya nakita si Jijing, ngunit nakasalubong niya ang nanay ni Jijing. Inakala ng nanay niya nakasosyo siya ng kanyang anak at inakala rin niyang order sa labas ang dala niyang pagkain. Hindi nagpaliwanag si Hanting at sinunod ang utos ng nanay ni Ji na hugasan ang mga strawberry. Hindi inaasahan na pumutok ang tubo ng tubig at nabasa siya. Nag-alala ang nanay ni Ji na baka lamigin siya, kaya kinuha niya ang jacket na inihanda niya para kay Jijing at ibinigay sa kanya para palitan. Maagang namatay ang mga magulang ni Hanting kaya wala siyang karanasan sa pakikisama sa mga nakatatanda. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagbalik ni Jijing, nakita niya si Hanting na nakasuot ng kulay rosas na jacket. Hindi napigilan ni Jijing ang matawa at dali-dali niyang ipinakilala sa kanyang ina na si Hanting ay hindi niya kasosyo, kundi ang kanyang investor. Medyo nahiya ang nanay ni Jai, buti na lang at hindi nagalit si Hanting. Nanatili si Hanting para kumain at nang makita niyang gusto ni Jijing ang niluto niya, nakatitig siya kay Jijing at may ngiti sa labi. Isang sulyap lang ng nanay ni Ji ang sapat na para malaman ang iniisip ni Hanting at nang ihatid siya ni Hanting pauwi. Buong puso niyang tinatanggap si Hanting na bumisita sa kanilang bahay sa hinaharap. Ilang araw pagkatapos, nakipag-ugnayan si Jijing sa assistant ni Hanting upang magtanong tungkol sa mga channel sa pagbili ng printer. Hindi niya inaasahan na kausap ng assistant si Hanting. Sinagot ni Hanting ang lahat ng kahilingan ni Jijing at sa telepono ay sinabihan ang kanyang assistant na sabihin kay Jijing na pumunta at humingi ng tulong sa kanya. Dali-daling iwinagayway ni Jijing ang kanyang kamay. Sinabing ang maliit na bagay na ito ay hindi na kailangan pang abalahin si Han. Sa susunod na segundo, direktang sinabihan ni Hanting ang kanyang assistant na buksan ang speaker at sa telepono ay sinabihan si Jijing na pumunta agad sa kanyang opisina. Masunuring pumunta si Jijing kay Hanting. Sumang-ayon si Hanting na gamitin ang channel ng Dongyang upang tulungan siyang bumili ng printer. Ngunit hiningi niya ang 5% ng share ng tindan kapalit nito. Hindi na nag-isip pa si Jijing at agad na tumayo at umalis. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Lily, at humingi ng tulong sa paghahanap ng channel para makabili. Si Lily ay mabilis na nakahanap ng isang kumpanya na gumagawa ng kagamitan sa pag-imprenta, ngunit kailangan lang ni Kiting ng isa. Ang produksyon at pagpapadala ay abuti ng kalahating taon bago magkaroon ng stock at walang diskwento. Umaasa si Kiting na luluwagan ng kabilang panig ng kaunti at pipili ng isa mula sa inventaryo upang ibigay sa kanila. Hindi pumayag ang kabilang panig. Nang banggitin ni Kiting ang Dongyang, agad itong nagbago ng saloobin. Sinabing maaaring iulat ito kay General Manager Lin, partikular na tinawagan ni General Manager Lin si General Manager Zeng upang tanungin ang relasyon sa pagitan ni Kitin at Hanting. Upang ipahiya si Kitin, sinabi ni General Manager Zeng kay General Manager Lin na imbitahan si Kiting na kumain. Sa araw ng hapunan, sa ngalan ng pag-imbita kay Handin na kumain, dinala ni General Manager Zeng si Handin sa pribadong silid na katabi ng kainan ni Kitin. Narinig mula dito ang pag-uusap ni Kitin. Sa hapagkainan, hiniling ni General Manager Lin kay Kiting na tulungan siyang kumonekta kay Handin upang maisulong ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig, sa loob at labas ng usapan. Tila itinuturing niya ang relasyon ng dalawa bilang hindi nararapat. Nais ni Kiting na bumili ng printer, kaya hindi niya maaaring saktan ang kabilang panig. Ngunit ayaw din niyang lumampas sa hangganan ng pagpapasya para kay Handin. Sa sandaling ito ng dilema, pinagsamantalahan ni General Manager Zeng ang sitwasyon mula sa katabing dingding, sinabing ginagamit ni Kitin si Handin para umangat. Agad na nahulaan ni Handin na sinadya siyang dalhin ni General Manager Zeng dito. Hindi rin itinanggi ni General Manager Zeng, sinabi niya kay Handin na pakinggan ang tugon ni Kitin. Sa kabilang banda, napansin ni Lily ang pagkakagulo ni Handin at palihim na nag-type ng isang mensahe sa kanyang telepono. Ang usapan sa hapagkainan ay maaaring sagutin ng isa o dalawang pangungusap. Tumayo si Lily upang ayusin ang sitwasyon, sinabing ang parehong panig ay mahuhusay na negosyo at tiyak na magkakaroon ng pagkakataon para sa kooperasyon sa hinaharap. Matapos sabihin iyon, agad siyang nagtaas ng baso para sa isang toast. Lumabas
Lumabas si Kitin upang huminga ng sariwang hangin at pagbalik niya ay nakita niya si Handin na naghihintay sa kanya sa labas ng pinto. Direktang dinala siya ni Handin sa hagdanan, papalapit sa bawat hakbang at kinu-question kung ano ang relasyon nila sa mata ng ibang tao. Sobrang nag-alala si Kitin, halos umiyak, ang chismis ng pag-ibig ay walang kabuluhan sa akin. Ngunit masasaktan ka. Kung hindi mo kayang panagutan ang kahihinatnan, huwag mo nang tahakin ang landas na iyan. Matapos umuwi ni Kitin at pag-isipan itong mabuti, sa huli ay nagpadala pa rin siya ng mensahe kay General Manager Lin na nagpapaliwanag na ang kanyang relasyon kay Handin ay magkaibigan lang noong kolehiyo. Hindi niya inaasahan na natulungan na pala siya ng assistant ni Handin na ayusin ang bagay na ito ng mas maaga. Hindi lang siya hindi sinisi ni General Manager Lin, kundi hinangaan pa niya ang kanyang tapang sa pagpapatuloy ng kanyang negosyo. Dahil dito, lalong nahihiya si Kitin kay Handin at nagpadala ng mensahe ng paghingi ng paumanhin kay Handin na hindi niya dapat ginamit ang pangalan ni Handin para mandaya. Nangako siyang hindi na ito maulit. Sumagot lang si Handin ng isang lisen. Pagkatapos, sumali si Lily sa tintide at kasama ni Kiting na pinasan ang negosyo. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay hindi lamang nahaharap sa problema ng hindi makahanap ng mga teknikal na tauhan, kundi kailangan din nilang humanap ng laboratorio. Nagtipon-tipon sila upang mag-isip at nagpasya na maghati-hati sa mga gawain. Sa pagkakataong ito, dumating si Handin sa nursing home upang bisitahin ang kanyang lolo. Alam na ng kanyang lolo na nag-invest siya ng 20 milyon kay Kitin. Agad niyang nakita na ang ginawa niya ay hindi lang simpleng investment. Inamin ni Handin na gusto niya si Kitin, ngunit ang investment ay ganap na dahil nakita niya ang kakayahan ni Kitin. Hindi nagpakita ng malinaw na opinyon ang kanyang lolo. Pinaalalahanan lang niya si Handin na hindi madaling maging babaeng pinuno ng pamilyang Han. Binigyan lang niya si Kitin ng 2 taon. Kung hindi magtagumpay si Kitin sa loob ng 2 taon, kailangan ni Handin na maghanap ng babaeng akma sa kanilang katayuan para pakasalan. Pagbalik ni Handin, agad niyang inutusan si Kitin na mag-ulat ng trabaho. Sinisipan niya ang assistant sa pag-aayos ng napakaikling oras para sa pag-ulat ni Tingkid. Naintindihan ng assistant ang ibig sabihin ni Handin. Sa tingin mo, paano kung isang oras? Hindi mo ba naiintindihan ang galing sa pagsasalita ni General Manager Ki? Kung gayon, aayusin ko ng 2 oras. Masayang naghintay si Handin na makasama si Kitin ng mag-isa. Ngunit hindi niya inaasahan na si Chai Chow pala ang darating. Nangyari na habang paalis si Kitin, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lily. Sinabi nito sa kanya na pumunta sa Tinkang Hospital upang kausapin si Chief Lee para makipag-ugnayan. Ang pagpunta sa Tinkang Hospital ay saktong oras ng pag-ulat ng trabaho. Nagpasya si Kiting na pumunta sa Tinkang at ibigay ang gawain ng pag-ulat ng trabaho kay Chai Chow. Natatakot si Chai Chow sa karisma ni Handin at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang hindi pagdating ni Kiting. Sinabi ni Kiting sa kanya na mag-imbento lang ng anumang dahilan na sabihing may sakit siya o ano paman. Nanginginig si Chai Chow sa harap ni Handin, nagsinungaling na may sakit si Kiting at may nararamdaman sa lalamunan. Agad na nalaman ni Handin na nagsisinungaling siya. Sa 2 o 3 tanong, nalaman niya ang katotohanan at nalaman niyang pumunta si Kiting sa Tinkang Hospital. Hindi na nagtanong pa si Handin, maswerteng nakatakas si Chai Chow sa kapahamakan at natapos ang pag-ulat ng trabaho sa loob lamang ng 5 minuto. Pwede hintayin ni Kitin matapos si Chief Lee bago mag-usap. Habang naghihintay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Handin at pagkasagot niya ay agad sinabi ni Handin na nabalitaan niyang may sakit siya. Agad na umubo ng ilang beses si Kitin at nakita niya si Handin na nakatayo sa harap niya. Naisip ni Kitin na sana ay may butas na lang na mapagtaguan at sakto namang lumabas si Chief Lee mula sa kwarto ng pasyente. Nang makita niya si Handin doon ay agad siyang umiti at sinalubong ito pagkatapos makipag-usap kay Chief Lee. Sinabi ni Handin kay Kiting na dadalhin niya ito sa hapunan sa gabi. Dinala ni Handin si Kitin upang makipaghapunan sa mga malalaking tao sa industriya. Sa hapagkainan, hindi lang siya ang kusang nagbuhos ng tubig para kay Kitin, kundi ipinakilala pa niya si Kitin bilang isang mahusay na talento na nagtapos sa isang kilalang universidad. Sa anumang paraan ng pagsasalita, sinasabi niya sa lahat na si Kitin ay ang taong pinili niya. Nagbago ang ihip ng hangin at lahat sila ay naglabas ng kanilang mga telepono upang idagdag si Kitin sa WeChat. Tuwang-tuwa si Kitin na inilabas ang kanyang mobile phone at nakakilala ng maraming koneksyon. Nang matapos ang hapunan, hindi napigilan ni Kitin ang damdamin na noong huling beses nakasama niya si General Manager Zeng, pinalayas siya ni Handin. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay kasama niya si Handin. Hiniling ni Handin sa kanya na gamitin ang kanyang ulo na hindi nakakaintindi sa mga tao at mundo upang mag-isip. Bakit kaya nang ipakilala ang bagong robot, gusto ni General Manager Zeng na dalhin ang isang research staff na tulad mo? Hindi dahil sa ano paman, kundi dahil isa ka lang na babaeng matapang. Maaaring umasa sa kagandahan para makakuha ng customer. Biglang napagtanto ni Kiting, ngayon lang niya nalaman na si Handin pala ang tumutulong sa kanya noong una. Pauwi, nagpasalamat si Kiting kay Handin sa pagtulong sa kanya na ipakilala ang mga koneksyon. Pinaalalahanan siya ni Handin na tanging ang mga may talento at kakayahan ang may karapatang magsalita tungkol sa mga koneksyon. Kung wala kang halaga, kahit ilang daang hapunan pa ang iyong puntahan,
tindahan, walang sinuman ang talagang titingin sa iyo. Pinayuhan niya siya na sa hinaharap ay ganap na niyang gamitin ang kanyang halaga. Pagkatapos nito, ang mga usapang negosyo tulad nito ay ipaubayan na lang sa departamento ng benta. Nalugmok si Kiting sa malalim na pag-iisip, puno ng pasasalamat kay Handin. Sa isang kisap mata, malapit na ang tagsibol, pinayagan ni Kiting ang mga empleyado na magbakasyon habang siya ay nanatili upang mag-overtime. Partikular na nagpadala si Handin sa kanya ng regalo sa bagong taon. Halos kalahating araw na pinag-aralan ni Kiting ang larawan, ngunit hindi niya maintindihan kung ito ay kalangitan na puno ng bituin o karagatan. Tiningnan niya ang komplikadong mga linya doon, mukha ba itong katulad ng kanyang karaniwang mapanlinlang na paraan ng pag-iisip. Sa bisperas ng bagong taon, natapos ni Kiting ang kanyang trabaho at pumunta sa restaurant para mag-pack ng pagkain. Ang may-ari ng restaurant na ito ay kaibigan din ni Handin. Nakita na ni Kiting ang taong ito. Kinabukasan, nakatanggap pa nga ang kaibigan ni Handin ng maraming pagbanggit kay Kiting mula kay Handin mismo. Direktang binigyan niya si Kiting ng libreng bill pagkatapos, nagpadala ng mensahe ang kaibigan kay Handin, pinupuna siya na bagong taon na ngunit pinag-o-overtime pa rin niya si Kiting. Doon lang nalaman ni Handin na hindi umuwi si Kiting para magdiwang ng bagong taon. Habang nakikipag-ugnayan siya kay Kiting, dumating si General Manager Zeng upang kausapin siya. Nangyari na magkakilala ang pamilya ni General Manager Zeng at ang pamilya ni Handin. Partikular na pumunta si General Manager Zeng upang batiin ng bagong taon ang lolo ni Handin. Ang layunin ay makalapit kay Handin. Nang paalisin na sana ni Handin si General Manager Zeng, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa nanay ni Kiting. Dumating ang mga magulang ni Kiting upang salubungin ang bagong taon kasama ang kanilang anak. Ngunit wala si Kiting sa bahay, hindi rin makontak ang kanyang telepono. Kaya tinanong ng nanay ni Ki si Handin. Nakita ni General Manager Zeng na aalis na si Handin. Pinaalalahanan niya ito na hindi magandang tingnan sa lolo kung lalabas sa bagong taon. Sa totoo lang, alam ni General Manager Zeng na hindi niya mapipigilan si Handin. Upang magkaroon ng utang na loob si Handin sa kanya, kusa siyang nagsabing tutulungan niya si Handin na ayusin ang lahat sa harap ng kanyang lolo. Sinabihan niya si Handin na huwag mag-alala. Mag-isa si General Manager Zeng na bumalik sa kanyang silid. Tinanong ng lahat kung bakit hindi pumasok si Handin. Agad namang sinusulan ni General Manager Zeng. Sinabi niyang pumunta si Handin sa Tingtid. Ibig sabihin, nag-abala si Handin sa paghahanap kay Kiting at hindi na inintindi ang hapunan ng pamilya. Agad na umatake si Han Yuan. Pinuna niya si Handin sa hindi pagkaalam ng tama at mali. Mabuti na lang at may sariling pagpapasya ang kanyang lolo. Matagal nang naghihintay ang mga magulang sa labas ng pinto. Humingi ng paumanhin si Kiting sa paggambala kay Handin sa bisperas ng bagong taon. Sinabihan niya itong umuwi na kaagad para kumain ng hapunan. Pinigilan ng mga magulang ni Kiting si Handin na kumain kasama sila. Gustong-gusto ni Handin ang paanyaya. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang ligaw na pusa na sabay nilang pinakain ni Kiting noong college. Umupo sila sa sofa at sabay na hinimas ang pusa. Hindi nila inaasahan na aksidente nilang mahawakan ang kamay ng isa't iisa. Pareho silang medyo nahihiya at kinabahan na inalis ang kanilang mga kamay. Pumasok si Nanay Ki sa kusina at nakita ang mainit na eksena ng dalawa. Labis siyang natuwa sa kanyang puso. Inaasahan ni Handin na siya ay isang mabuting lalaki na makakasama niya habang buhay. Sa hapagkainan, nagpahiwatig ang nanay ni Ki. Umaasa siyang mabilis na makakabangon si Kiting mula sa kanyang kalungkutan sa pag-ibig. Ang magaganda pang bagay ay naghihintay upang mabigyan ng pagkakataon ang dalawa na magkasama. Partikular na hiniling ng nanay ni Ki kay Kiting na isama si Handin para manood ng fireworks. Nagdasal si Kiting sa harap ng fireworks. Umaasa siyang mas gaganda pa ang Tingtidi. Alam ni Handin na abala siya sa paghahanap ng bagong lokasyon ng opisina. Kusa niyang sinabi na may bakante pa sa Dongyang. Handa siyang bigyan siya ng diskwento. Sinabihan niya itong ilipat ang Tingtidit sa Dongyang. Sumigaw si Kiting ng pasasalamat kay Handin. Hiniling ni Handin na sa hinaharap kapag sila lang, huwag siyang tawaging General Manager Han kundi sa pangalan lang niya. Pagbati ng bagong taon, Handin. Pagkatapos ng bagong taon, inilipat ni Kiting ang kanyang mga kasamahan sa Dongyang. Nagtatrabaho sa iisang gusali. Nanghiram si General Manager Zeng ng pangalan ng pagbati upang tuyain si Kiting. Kailangan niyang makamit ang mga resulta. Kung hindi, mahihiya siyang sabihin na si Kiting ay isang empleyado na minsan niyang pinamahalaan. Nasa katabing opisina si Lily. Nakita niya si General Manager Zeng na palaging nakatingin sa ipinintang ibinigay ni Handin kay Kiting. Agad niyang sinabihan si Chai Chow na imbestigahan ang presyo ng pinta. Hindi niya alam kung gaano kamahal hanggang hindi niya naimbestigahan. Nakakagulat ang paghahanap. Ang presyo ng pintang ito ay umabot sa 7 digit. Hindi naman pala pinta ang ibinigay ni General Manager Han. Ito ay malinaw na pag-ibig. Nagmamadaling iwinagayway ni Kiting ang kanyang kamay. Hindi nila ni Handin ang ganoong uri ng relasyon. Hindi niya alam na hinahangad ni Handin na magkaroon sila ng ganoong uri ng relasyon. Para mas makasama pa si Kiting, binigyan niya si Kiting ng isang card. Hiniling niya na sa hinaharap ay sabay nilang alagaan si Dai Huang. Paminsan-minsan ay pinapadalhan ni Kiting ng mga larawan ni Dai Huang. Matapos ilipat ang kumpanya, nagsimulang patuloy na mag-hire at lumago ang Tingtidit. Bumalik ang mga orihinal na empleyado na nagpasya ng umalis. Tinanggap siya ni Kiting. Ang dating kasamahan ni Kiting na si Huang Weiwei na nag-research ng Xiaobai robot kasama niya ay sumama rin sa Tingtid. Lumapit si General Manager Zeng kay Handin upang isumbong na kinuha ni Kiting si Huang Weiwei.
Nakakaapekto ito sa pag-unlad ng kanilang pananaliksik. Sa katunayan, si Huang Weiwei sa dating kumpanya ay isa lamang maliit na babae na laging kailangang managot sa anumang mangyari. Pumayag si Han Din na mabilis na sumali ang grupo ni EC Jiang sa kumpanya ni General Manager Zeng. Doon lang nasiyahan si General Manager Zeng. Nagdaos ng pagpupulong sa simula ng bagong taon ang Team Kidit. Inimbitahan ni Kiting si Han Din na dumalo. Kusang sinabi ni Han Din na titingnan niya ang sitwasyon. Ngunit dumating siya sa tamang oras bago magsimula ang pagpupulong. Tinanggap ni Kitin ang kapakipakinabang na ideya sa pagpupulong. Seryoso siyang nakinig sa mga opinyon ng lahat. Pagkatapos ay nagtalaga siya ng mga gawain sa bawat isa batay sa susunod na mga gawain. Palaging sinusubaybayan ni Han Din si Kitin. Nais niyang makita ang pagpupunyagi ni Kitin para sa kanyang pangarap. Ngunit natapos ang pulong, ginamit niya ang kaisipan ng isang pinuno upang sabihin kay Kitin. Huwag niyang gamitin ang kanyang damdamin at pangarap upang paglaruan ang kanyang mga empleyado. Bagkus, hayaan niya ang mga empleyado na gumawa ng praktikal na trabaho. Napaisip si Kitin, palaging nagbibigay si Han Din sa kanya ng pag-asa kapag siya ay nalilito, upang makita niya ang katotohanan kapag siya ay mayabang. Sa pagsunod sa isang taong tulad niya ay mas mabilis siyang magiging mature. Ang Team Kidit ay dumaan sa mahigpit na pananaliksik at pagsubok. Sa wakas ay nakabuo ng isang praktikal na plano. Ibinigay ni Kitin ang ulat ng pagsubok kay Han Din. Sinabi niyang ang tanging kulang na lang ngayon ay ang mga materyales. Pumayag si Han Din na tumulong magbigay. Ang kondisyon ay mananatiling 5% equity. Matigas ang ulo ni Kitin na hindi sumuko. Nagpasya siyang humanap ng sarili niyang channel para sa impormasyon. Ngunit hindi niya alam na naglalaro si General Manager Zeng sa likod niya. Sinadya niyang sabihan si General Manager Man ng kumpanyang nagpuproduce ng materyales na kinontak niya na ipagpaliban ang paghahati. Sinusubukan niyang hadlangan siya, si Lily, upang mahawakan si General Manager Ma, partikular na hinanap si QZ. Ang Materials Institute kung saan nagtatrabaho si QZ ay may koneksyon kay General Manager Ma, ngunit sinabi ni QZ na ang isang maliit na tao, na tulad niya, ay hindi makakausap si General Manager Ma. Alam lang niya na gusto ni General Manager Ma ang alak. Nagtanong si QZ tungkol sa sitwasyon ni Kitin. May bago ba pagkatapos nilang maghiwalay? Lumalabas na gusto ni QZ ang ex-boyfriend ni Kitin sa lahat ng oras. Pagkatapos nilang maghiwalay, kusa siyang lumapit sa pinakamalapit na kamag-anak. Gusto niyang makuha ito para sa sarili niya. Dinala ni Lily ang alak para hanapin si General Manager, ngunit hindi ito pinansin ni General Manager. Managkataong nakasama ni Lily ang kaibigan ni Han Din sa isang gabi. Pinanatili pa rin nila ang malabong relasyon. Ang balita mula kay General Manager Ma ay mabilis niyang ipapadala ang mga kalakal sa Team Kidit. Matagumpay na nalutas ni Lily ang problema sa materyales. Ngunit ang pinakamabilis para sa kabilang panig ay ipapadala pa rin ang mga kalakal sa loob ng isang buwan. Muling nagpahayag si General Manager Zeng ng isang bagay pagkatapos ng oras. Nalaman niyang iginagalang ni General Manager Ma ang kaibigan na iyon, kaya hindi niya maaaring hindi magpadala ng mga kalakal. Masama niyang pinaalalahanan ang kabilang panig. 10 araw o 30 araw ay parehong nasa loob ng isang buwan. Naintindihan ni General Manager Ma ang kahulugan ng mga salita. Pumayag siyang ipagpaliban hanggang sa huling araw. Hindi talaga makapaghintay ng isang buwan si Kitin, dahil ang Team Kidit ay nakapirma na ng kontrata sa Dongyang. Kung hindi nila matatapos ang panloob na pagsusuri sa takdang panahon, ito ay paglabag sa kontrata. Nagkataon namang bumili si Lily ng matatamis para sa lahat. Alam ni Kitin na kailangan maghintay sa pila araw-araw sa tindahang ito. Nagtanong siya kung paano nakabili si Lily. Salamat sa taong nasa harap niya sa pila, binili niya ito para sa kanya. Ang kondisyon ay direktang ibigay ang pera sa kabilang panig. Agad na nagbigay ng ideya si Kitin. Maaari din nilang gamitin ang ganitong paraan sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo. Humiling sa taong nasa pila na bilhan sila. Agad na isinagawa ni Lily ang paraan ni Kitin. Tumutulong din si Han Din. Inimbitahan niya si Hizeng na kumain. Alam niyang si Hizeng ang nasa likod ng problema sa materyal. Agad niyang ibinunyag ang maruming taktika ni Hizeng. Binalaan niya itong mag-focus sa negosyo. Huwag laging mag-isip ng panlilin lang sa iba. Labis na nahiya si Hizeng. Sinabi niyang sasabihan niya si Zi manabilisan ang pagpapadala ng mga kalakal. Di nagtagal ay natanggap ni Jijing ang mga materyales. Ibinahagi niya ang magandang balitang ito kay Han Ting. Batid ni Han Ting na para mabilis siyang mag-mature. Nagpadala rin siya sa kanya ng gabay sa pagpaparehistro para sa FB exam. Naging abala si Jijing sa pagsubok ng produkto. Kasabay nito, nag-aral din siya ng pamamahala sa Star Harbor University. Sa isang iglap, lumipas ang kalahating taon. Maayos ang takbo ng lahat. Isang araw habang naglalakad pa uwi si Jijing mula sa klase, nakasalubong niya si Zi. Malumapit siya para batiin si Zi. Ngunit hindi siya pinansin ni Zi. Mabiglang sumulpot si Han Ting sa tabi ni Jijing. Napahanga siya sa paggamit ni Han Ting ng kanyang mukha. Mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Hiniling ni Han Ting na imbitahin siya ni Jijing kumain. Nagbiro siya na bihirang imbitahin siya ni Jijing kumain. Kahit ano, okay lang. Lumawak ang kanilang pag-uusap. Sumagot si Jijing, kahit noong nanalo ako ng premyo sa universidad, inimbitahan ko rin ang lahat kumain. Kaya lang, hindi ka dumating, Han Ting. Sa wakas, tinanong ni Han Ting ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng 10 taon. Noong araw na iyon, nagpadala ako ng mensahe kay Jijing. Ngunit hindi siya sumagot. Naalala ni Jijing. Naalala niya na nawala ang kanyang telepono noong araw na iyon.
Hindi niya talaga alam na nagpadala ng mensahe si Hanting. Sa wakas, nalaman din ni Hanting ang dahilan. Ngunit hindi niya sinabi ang kanyang matagal ng pagmamahal. Hindi pa tapos kumain si Jijing nang makatanggap siya ng tawag. Dahil sa pagkakamali ng empleyado, nagkaroon ng problema ang printer. Maaaring hindi sila makapasa sa internal audit bukas. Sa daan, umaasa si Hanting na ipapakita ni Jijing ang saloobin ng isang manager. Panagutin ang empleyadong nagkamali. Pinakamainam na tanggalin sa trabaho. Magtatag na sistema ng pamamahala para sa tindan. Ngunit iba ang pananaw ni Jijing. Bukod sa mga patakaran, mayroon ding pagkatao. Determinado siyang gamitin ang sarili niyang paraan para harapin ito. Matapos malaman ni Jijing ang dahilan, huwag pansinin ang empleyado na sinisisi ang sarili sa ngayon. Sabihin sa lahat na makipag-ugnayan para makahiram ng parehong modelo ng kagamitan. Sa huli, nakipag-ugnayan si Jijing sa parehong modelo ng printer. Sabihin kay Lily at Zizu na lumipad ngayong gabi upang i-print ang produkto. Dahil sa insidente, nagbigay ng problema ang mga tao ni Han Yuan sa pulong ng board. Maliwanag na sinabi ng insidente ng printer na mahina ang kakayahan sa pamamahala. Humiling na magtalaga ng profesional na manager para sa Jiting. Pinigilan ni Hanting ang pressure at tinanggihan ang ideya. Kumpiyansa na tiyak na malalampasan ni Jiting ang panloob na pagsusuri. Upang madagdagan ang paghahanda, nanatiling gising si Jiting at nag-overtime. Kasama ang empleyadong nagkamali sa pag-aayos ng printer, binisita siya ni Hanting na may dalang pagkain sa hating gabi. Hindi pa rin siya sumasang-ayon sa paraan ng pamamahala ni Jiting. Naglabas si Jiting ng kanyang tunay na damdamin. Dati siyang naulanan at ngayon gusto niyang payungan ang iba. Nagpasya siyang umalis sa kumpanya ni Li Hizeng at magsimula ng sarili niyang negosyo. Nais niyang bumuo ng ibang lugar ng trabaho. Nakatanggap ng tawag si Jiting mula kay Lily. Matagumpay nilang na-i-print ang produkto at kaagad silang babalik sa pamamagitan ng eroplano. Ngunit naantala ang flight dahil sa masamang panahon. Hindi pa malinaw kung kailan ito aalis. Ang tanging paraan ngayon ay ayusin ang printer. Paulit-ulit na sinubukan ni Jiting at ng mga empleyado. Nakita nilang papalapit na ang alas 5 ng hapon. Ibinigay ni Han Yuan ang profesional na ulat ng pamamahala kay Hanting para pirmahan. Pinigilan ni Hanting ang kanyang sarili sa ilalim ng matinding pressure. Hindi niya pipirmahan hanggang sa huling sandali. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating si Jiting na may dala ng produkto sa tamang oras. Nakahinga ng maluwag si Hanting. Sa wakas, umiti siya ng masaya. Gusto pa ring pahirapan ni Han Yuan si Jiting. Upang protektahan si Jiting, agad na pinirmahan ni Hanting ang aplikasyon para sa alokasyon. Ang pangalawang pagsusuri ng pagbabayad para sa Jiting. Nakita ni Jiting ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Alam niyang labis na nahirapan si Hanting para suportahan siya. Naghintay siyang umalis si Han Yuan, pagkatapos ay taos puso siyang nagpasalamat kay Hanting. Inabot ni Hanting sa kanya ang imbitasyon sa medical trade fair. Ito mismo ang trade fair na pinangarap ni Jiting. Mas lalo siyang humanga kay Hanting. Pagbalik sa Jiting Company, agad na nagdaos ng meeting si Jiting. Ipinahayag niya na ang bawat isa ay may pananagutan sa insidente. Pagkatapos ay ginamit ang pagkakataong ito upang pagbutihin ang sistema ng pamamahala ng Jiting Company. Umaasa siyang titingnan ito ng lahat bilang isang babala upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Lubos na nagpapasalamat ang empleyadong nagkamali kay Jiting. Nangako siya na magiging mas masigasig sa hinaharap. Lubos na si Jiting. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, umaasa siyang lalong titibay ang pagkakaisa ng kumpanya. Nag-imbita si Hanting kay Jiting sa isang trade fair kinagabihan. Matapos pag-usapan ang tungkol sa trabaho, sinabi ni Hanting kay Jiting na magpadala ng ilang larawan ni Dahuang. Habang nagpapadala ng mga larawan, mas naging komportable silang dalawa sa pag-uusap. Kinabukasan, dumating si Jiting sa lugar ng eksibisyon at nag-video call sa kanyang mga matalik na kaibigan upang ipaalam na siya ay ligtas. Nagmamadaling nagsalita si QZ ng ilang salita at pagkatapos ay umalis. Lumabas na ipinahayag ni QZ ang kanyang damdamin kay Ishen. Sinabi ni Ishen na hindi pa siya handa para sa isang bagong relasyon. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si QZ. Bumili siya ng 2 tiket para sa isang dula at inanyayahan si Ishen na manood. Ngunit muling tumanggi si Ishen. Sinabi niyang maghahanda siyang pumunta sa ospital para sa isang panayam. Sa kabilang banda, nagkataong nagkita sina Jiting at Hanting sa isang restaurant sa trade fair. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang sandali, nakita sila ni Gihizeng at agad na umupo. Una, kinutya niya si Jiting na umaasa kay Hanting upang makadalo sa ganitong mataas na antas ng forum. Ikinuwento rin niya ang kanilang nakaraang pag-aaral sa ibang bansa, kasama si Hanting, nagpapanggap na malapit sila. Hindi na talaga makatiis si Jiting. Ganti niya kay si Hizeng na mahilig sa lalaking ng istorbo sa kanya noon. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya ng galit. Binalaan ni Hanting si Hizeng na ngayon si Jiting ang direktor ng Jiting Company, hindi na isa sa kanyang mga empleyado. Huwag na siyang laging manggulo kay Jiting. Pagkatapos ng babala, nagdala si Hanting ng instant noodles sa dalampasigan upang hanapin si Jiting. Nakita niyang galit pa rin si Jiting. Binigyan siya ni Hanting ng paliwanag na ang bilog na ito ay napakalaki na at hindi dapat ipakita ang emosyon sa mukha. Dapat matuto siyang makita ang nakatagong pakana sa likod ng mga pangyayari upang maiwasan ang muling paglitaw ng insidente sa materyales. Sa puntong ito, naunawaan ni Jiting na si Hizeng din ang nasa likod ng problema sa materyales. Matapos marinig ang payo ni Hanting, nang muling makita ni Jiting si Hizeng, sinunod niya ang tagubilin ni Hanting at ngumiti ng buong galak habang bumabati. Tila walang alitan sa pagitan ng dalawa. Umakyat si Hanting sa entablado upang magbigay ng talumpati bilang panauhing pandangal sa pagbubukas. Nakinig ng mabuti si Jiting at kumuha ng kaalaman
kaalaman. Nang dumating ang oras ng tanungan, hindi siya tinawag ni Hanting, kaya nawala ng pag-asa si Jiting at hindi na muling nagtaas ng kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, binigyan siya ni Hanting ng pagkakataong magtanong ng huling katanungan at pagkatapos masagot ang tanong ni Jiting, ipinakilala ni Hanting si Jiting sa lahat ng naroroon, na naglalayong bumuo ng mga koneksyon para kay Jiting. Kinabukasan, dinala ng mga kasama ni Jiting ang kanilang mga produkto upang makipagkita kay Jiting. Sama-sama silang nagpamahagi ng mga promotional materials, naghahanap ng mga interesadong kasosyo. Nakita ng dating amo ni Jiting na siya mismo ang nagbibigay ng mga polyeto. Kinutya niya ang isang direktor na tulad niya na hindi naiiba sa isang empleyado. Direktang binaliwala ni Jiting ang kalaban at lumapit upang ipakilala ang produkto sa customer. Inalis ni Jiting ang kanyang AC card at naglibot sa booth ng Hanhai, na isang katulad na kumpanya. Nadaig ng Hanhai ang kanilang kumpanya sa laki at pananaliksi. Hindi alam ni Jiting na ang Hanhai ay kumpanya rin ni Hanting. Nakita ni Hanting ang iniisip niya at hinikayat siyang manatiling matatag at ipagpatuloy ang paglakad. Ang tanging sagot sa hinaharap ay ang kasipagan. Gusto ni Jiting na anyayahan si Hanting na kumain upang pasalamatan siya sa lahat ng kanyang tulong. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Hanting ng tawag. Hiniling ni Jiting sa kanyang assistant na ipaalam kay Hanting na iniimbitahan niya itong kumain ngayong gabi ng 8:30. Nakatapos si Hanting ng isang mahalagang pulong. Sinabi ng kanyang assistant na iniimbitahan siya ni Jiting na kumain at napansin niyang malapit ng mag-alas 8:30. Pinagalitan ni Hanting ang kanyang assistant sa hindi pagsasabi kaagad at pagkatapos ay tinawagan si Jiting. Sinigurong darating siya sa loob ng 1-0 minuto. Ngunit matagal nang naghihintay si Jiting at hindi pa rin dumarating si Hanting. Hindi niya alam na nagkamali ng pinuntahan si Hanting. Naghihintay sa kanya sa isang lugar na may parehong pangalan ng tindahan. Hindi nakita ng dalawa ang isagi-isa at sabay silang nagtawagan. Ngunit pareho nilang nakita na ang isagi-isa ay nasa tawag. Ibinaba ni Jiting ang telepono, ngunit sa kasamaang palad ay naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, ang lalaki sa katabing mesa ay nagreklamo sa kanyang kasintahan. Pumasok siya sa maling tindahan kanina, kaya hula ni Jiting na malamang nagkamali rin ang pinuntahan si Hanting. Hindi pa nga siya nakasakay sa sasakyan, nagmamadali na siyang hanapin si Jiting. Nagtagpo silang dalawa sa daan. Kung gusto mo akong hanapin sa hinaharap, mag-text ka lang sa akin. Maghapunan tayo ng magkasama. Kinabukasan, natapos na ang lahat ng aktibidad sa trade fair. Hinila ng matalik na kaibigan ni Jiting si Jiting sa bar, na pagmamay-ari ng pinsan ni Hanting para suportahan ito. Nagkataon naman na dumating din si Hanting para mag-obserba bilang isang investor. Sa simula ay ayaw nang magtagal ni Hanting, ngunit nang marinig niyang papunta na si Jiting, agad siyang bumalik. Nagkunwari siyang umorder ng inumin at naghintay kay Jiting. Nag-usap ang dalawa, ngunit maliban sa trabaho, tila wala silang ibang mapag-usapan. Upang maibsan ang awkwardness, kusang nagmungkahi si Jiting na maglaro. Alam niyang hindi umiinom si Jiting, kaya gumawa siya ng pinaghalong inumin. Ang matatalo ay iinom. Masayang naglaro ang dalawa at sa huli, sumuko si Hanting. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang ubusin ang baso ng homemade na inumin. Malakas na tumawa si Jiting at mas gumaan ang kapaligiran. Kasabay nito, dumating si QZ para makipagkita kay Ishen. Nalaman niyang naghahanda si Ishen para sa pagsusulit sa Star Harbor Hospital. Naghanap siya ng mga kaugnay na materyales sa kanyang tiyuhin, umaasang makakatulong. Nakita ni QZ na magulo ang bahay ni Ishen, kaya kusang loob siyang nag-alok na tumulong sa paglilinis. Kahit hindi sila magkatuluyan, pwede pa rin silang maging magkaibigan. Hindi na tumanggi si Ishen. Maingat na tinitigan ni QZ si Ishen habang naglilinis, na puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Ang spinal disc na kamakailan lang binuo ng Jiting Company ay sumailalim sa clinical trial. Hindi inaasahan na ang doktor na makakasama ni Jiting ay si Ishen, na bagong lipat sa Star Harbor Hospital. Hindi maiiwasan ang awkwardness matapos ang kanilang paghihiwalay at muling pagkikita, kaya ang dalawa ay nag-usap lamang ng magalang. Sa gabi, sinabi ni Jiting kay Hanting ang schedule. Inanyayahan niya itong pumunta sa Star Harbor Hospital upang magmasid. Sino ang mag-aakala na pagkapasok ni Jiting sa ospital kinabukasan, nakita niya si Hanting na nakaupo sa tapat ni Ishen. Tumayo si Ishen para bigyan ng upuan si Jiting. Tinapik ni Hanting ang upuan sa tabi niya, senyales kay Jiting na umupo sa tabi niya. Umupo si Jiting sa tabi ni Hanting at matagumpay na naipasok ang spinal disc sa pasyente. Naging matagumpay ang operasyon at yumukod ang pamilya ng pasyente bilang pasasalamat. Labis na natuwa si Jiting. Ito ang resulta na kanyang inaasahan. Iminungkahi ni Zizo na mag-celebrate sila sa pamamagitan ng pagkain. Sinabi ng assistant na naayos na ang oras ni Hanting. Ngunit hindi sumunod si Hanting sa nakagawian. Sinabi niya na kailangan pang subaybayan ng doktor ang kondisyon ng pagtanggi ng pasyente. Kaya tiyak na walang oras si Ishen na sumama. Nakita ni Ishen ang kahulugan ng mga salita. Sinabi niyang mayroon pa siyang ginagawa at hindi makakasama sa selebrasyon. Kung gayon, kumain na tayo. Ang susunod na misyon ni Jiting ay mag-survey sa Germany. Ngunit nakita sila ni
ni Hanting sa eroplano. Sinabi ni Hanting na pupunta siya sa Germany para mag-survey sa mga pasilidad ng Indochina. Tinanong niya si Jiting kung saang hotel ito nakatira. Matapos sabihin ni Jiting ang pangalan ng hotel, sinabi ni Hanting na doon din siya mananatili. Hindi man lang pinansin ang kanyang assistant na abalang-abala sa paghahanap ng hotel. Pagkatapos makapag-check-in sa hotel, sadyang naghintay si Hanting sa ibaba. Nagkunwari siyang nagkataon lamang na nakita si Jiting. Magkasama silang naglakad-lakad. Excited na tumakbo si Jiting patungo sa mga kalapati sa plaza. Nagpatulong ang matandang mag-asawa kay Jiting na kunan sila ng litrato. Habang tinitingnan ang litrato, tinanong ng matanda si Hanting kung kasintahan niya si Jiting. Nang malaman niyang hinahabol pa rin ni Hanting si Jiting, sinabi ng matanda na bilisan niya. Tinanong ni Jiting kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Agad na sinabi ni Hanting na pinupuri niya ang kagandahan nito. Nang makita niyang labis na nasisiyahan si Jiting sa pagkuha ng litrato ng mga kalapati, kinuha rin ni Hanting ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato si Jiting. Gusto niyang ipreserba ang sandaling iyon nang nagliliwanag ng ngiti ni Jiting. Nang mapansin ni Jiting, ibinaling din niya ang kamera ng kanyang telepono kay Hanting. Nagtawanan silang dalawa na parang bata. Matapos ang survey ni Jiting, agad siyang nag-apply para bisitahin ang pasilidad ng Dongyang. Ipinakilala ni Hanting sa kanya ang bawat lugar ng eksibisyon ng mga likha. Pinuri ni Jiting ang pasilidad na labis na moderno. Ngunit ang ikinagulat niya ay mayroon pang basketball court sa loob. Sinabi ni Hanting sa kanya na tuwing nakakaramdam siya ng stress ay pumupunta siya roon upang mag-relax. Kinuha ni Jiting ang basketball at sabik na sinubukang maglaro. Direkta siyang tinuruan ni Hanting kamay sa kamay. Nagkadikit ang kanilang mga hininga, nagsalubong ang kanilang mga palad. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa puso ni Jiting. Hindi lang iyon ang ginawa ni Hanting. Nakita niyang tuwang-tuwa si Jiting sa pag-score ng puntos. Binuhat pa niya si Jiting para makapag-shoot si Jiting mula sa malapitan. Pareho silang napuno ng pagkasabik at kagalakan, tila hindi pinapansin kung gaano sila kalapit. Kinagabihan, naghapunan ang dalawa. Allergic si Hanting sa alak. Nang hinayang si Jiting na hindi siya makainom kasama nito. Kaya mag-isa siyang lumasa ng lokal na beer. Pinayuhan siya ni Hanting na dahan-dahan lang uminom. Huwag daw siyang malasing tulad ng dati. Masaya at maligaya si Jiting. Naniniwala siyang ang isang taong masaya ay hindi malalasing. Nang marinig ni Hanting ang mga salitang ito, nagliwanag ang kanyang mga mata. Inakala niyang sinabi ni Jiting na masaya siya kasama siya. Ngunit idinagdag ni Jiting, bukod pa rito, nakita ko si Hanting. Ginamit ni Jiting ang pagkakataong ito upang tanungin siya kung nagkaroon na ba siya ng kasintahan noong nag-aaral siya sa ibang bansa. Sinabi rin ni Hanting na ang mga taon sa ibang bansa ay kailangan niyang pag-aralan ang wika at mag-aral din ng negosyo. Wala raw talaga siyang oras. Hindi tulad ni Jiting. Ang trabaho at pag-ibig ay hindi nawala. Nagduda si Jiting na sinasadya siyang tuksuhin ni Hanting. Biglang lumapit ang distansya. Nagkatinginan ang apat na mata. Biglang naging malabo ang kapaligiran. Sa daan pabalik sa hotel, naglakad ang dalawa ng magkakasunod. Hindi pa rin nawawala ang malabong kapaligiran kanina. Napuno ng kagalakan ang puso ni Jiting. Nakalimutan pa niyang pindutin ang palapag habang nakatayo sa elevator. Sinamahan ni Hanting si Jiting hanggang sa pintuan ng kanyang silid. Nagkatinginan na lang silang dalawa. Sa pilitang nagpaalaman ng magandang gabi. Pagbalik ni Hanting sa kanyang silid, narinig niyang may kumatok. Inakala niya si Jiting, kaya sabik niyang binuksan ang pinto. Hindi niya inaasahan na si Jihizeng ang dumating. Sinabi ni Jihizeng na pumunta siya para dumalo sa reunion ng klase at nakita niya si Hanting para mag-usap. Malamig ang tugon ni Hanting. Nagkunwari siyang inaantok para paalisin si Jihizeng. Kinaumagahan, pumunta si Hanting sa restaurant para kumain. Si Jihizeng, na parang multo, ay niyaya siyang kumain kasama niya. Nahihiya namang tumanggi si Hanting kaya lumapit siya. Di nagtagal, dumating din si Jiting sa restaurant. Nanginginig pa rin siya dahil sa hindi malinaw na damdamin niya kay Hanting kahapon. Pagpasok niya, nakita niyang kumakain si Hanting kasama si Jihizeng. Nang makita ni Jihizeng na dumating si Jiting, sadyang nagbahagi siya ng pagkain kay Hanting. Hanggang sa tawagin ng kasama ni Jiting na umalis patungong airport. Doon lang nalaman ni Hanting na kararating lang ni Jiting. Agad niyang nahulaan na sinasadya ang ginawa ni Jihizeng. Sa puntong ito, diretsong sinabi ni Jihizeng na matagal na niyang gusto si Hanting. Bagay na bagay daw sila, anuman ang kanilang kalagayan sa pamilya o katayuan. Ngunit bakit hindi raw siya pinapansin ni Hanting? Siguradong dahil daw kay Jiting. Direktang sinabi ni Hanting na maaari silang maging magkaibigan, maging magkasosyo. Ngunit hindi raw sila magkakaroon ng anumang uri ng relasyon. Nang paalis na si Jiting, sinunod ng assistant ni Hanting ang kanyang bilin. Ang kanilang pagtatagpo kanina ay ordinaryong kainan lamang daw. Sinabi nito na huwag na niyang intindihin. Agad na gumaan ang loob ni Jiting. Pagbalik sa bansa, pumunta si Jiting sa Star Harbor Hospital. Nagtanong tungkol sa pasyenteng sumailalim sa spinal implant. Nagkataon namang nakita niya ang isang pasyente na may kapansanan ang nagmamakaawa sa nurse na payagan siyang sumali sa eksperimento. Nang marinig na may bumati kay Jiting at tinawag siyang si Jiting, agad na lumapit ang pasyente at nagmakaawa kay Jiting. Sinabing kailangan pa niyang alagaan ang kanyang mga anak. Kung hindi niya maaayos ang kanyang likod, wala siyang magagawa. Naawa si Jiting. Kinuha niya ang impormasyon ng pasyente at tinanong si Ishen kung ang sitwasyong ito ay maaaring i-implant ng spinal disc. Nang makita ni Ishen ang impormasyon, sinabi niyang walang problema. Nagpasalamat si Jiting. Pagkaalis niya, dumating si QZ upang maghatid ng pagkain kay Ishen. Lumabas na madalas na pumupunta si QZ sa bahay ni Ishen upang tumulong sa paglilinis.
oras. Sa kanilang madalas na pagkikita, naniwala si Ishen na si QZ ay isang perpektong babae na makakasama niyang mamuhay ng normal. Naging magkasintahan sila ng natural. Nang makita ni QZ si Jiting, tinanong niya agad si Ishen kung nasabi na niya kay Jiting ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Sinabi ni Ishen na maghahanap siya ng tamang pagkakataon para sabihin kay Jiting. Pagbalik ni Jiting sa kumpanya, ipinaalam niya kay Zizu na isama ang pasyenteng nakita niya ngayon sa listahan ng pagsubok. Kung sino ang kayang tulungan, tutulungan nila. Maraming benepisyo ang nakalap sa survey trip na ito. Dagdag pa ang payo ni Hanting. Sa wakas, natukoy niya ang direksyon ng Jiting Company sa hinaharap. Gusto niyang magpakadalubhasa sa mga buto. Sinabi niya kay Hanting ang kanyang iniisip. Nakita niyang hindi nagulat si Hanting. Pinuri pa niya ito na hindi naman daw masyadong bobo. Sa wakas ay natauhan siya na simula nang magsimulang mamuhunan si Hanting sa Jiting Company. Naisip na niya ang direksyong ito. Ang panahong ito ay para lamang sa kanya upang magsanay. Para lang hanapin ang sagot sa kanyang sarili. Malapit na ang kaarawan ni Jiting. Tinanong ni Hanting si Jiting kung mayroon siyang plano. Sinabi ni Jiting na gusto niyang magdiwang kasama ang kanyang matatalik na kaibigan. Pagkatapos marinig iyon, hindi na nagbigay ng iba pang halimbawa si Hanting. Ngunit sa araw ng kanyang kaarawan, kinakabahan siyang nagbantay sa oras. Eksaktong hating gabi siya nagpadala ng pagbati kay Jiting. Pagkagising ni Jiting kinabukasan, nakita niya ang mensahe. Nakaramdam siya ng tamis sa kanyang puso. Kinutya niya si Hanting sa pagiging napakatumpak sa pag-swipe ng kanyang time card. Mayabang na sumagot si Hanting na nagkataon lang iyon. Sadyang inayos ng kanyang matatalik na kaibigan ang lugar ng kaarawan. Maagang dumating si Jiting, sabik na kumukuha ng litrato. Nang malapit nang umakyat sina Lily at Xiao Meng, nagkataong nakita nila si Ishen na kasama si QZ. Bago magpaalam ang dalawa, magkayakap pa sila. Pinagalitan ni Xiao Meng si QZ dahil sa pakikipagrelasyon sa dating kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang ganitong pag-ugali ay napakawalang moralidad. Naniniwala si QZ na naghiwalay na ang dalawa. Wala raw siyang ginagawang mali sa pakikipagrelasyon sa taong gusto niya. Binalaan sila ni Lily na ang kanilang pagiging magkasama ay kanilang kalayaan. Ngunit kaarawan ni Jiting gayon, ayaw niyang malaman ni Jiting ang masamang balitang ito. Sinabihan niya si Ishen na umalis agad. Hindi niya alam na nakita na ni Jiting ang lahat mula sa itaas. Nagkunwari si Jiting na walang alam. Tinanggap niya ang pagbati mula sa kanyang matatalik na kaibigan. Kumain at uminom kasama ang lahat, hanggang sa kinuha ni QZ ang cake. Sinabi niyang ito ang paboritong strawberry flavor ni Jiting. Sinabi ni Jiting ang kanyang iniisip. Nakipaghiwalay na siya kay Ishen. Kalayaan nilang magkasama. Hindi na niya kailangan pang pilitin ang sarili. Pagkasabi ng lahat ng ito, lumabas si Jiting para maglakad-lakad mag-isa. Hinabol siya ni Lily para aliwin. Sinabi ni Jiting na kung sino man ang maging kasintahan ni Ishen, o kung sino man ang pakasalan niya, ay hindi na mahalaga sa kanya. Hindi lang niya inaasahan na si QZ iyon. Naunawaan ni Lily ang kanyang nararamdaman. Pinayuhan niya itong mag-ingat. Kasabay nito, tinatalakay ni Hanting at ng kanyang matalik na kaibigang si Xiao ang mahahalagang usapin sa ilang shareholders. Sina Xiao at Lily ay naging magkasintahan mula sa isang one-night stand. Sa sandaling ito, nalaman ni Xiao mula kay Lily na nagkaproblema sa kaarawan ni Jiting. Agad niyang ipinagbigay alam ito kay Hanting. Nag-alala si Hanting kay Jiting, kaya sinabi niya kay Xiao na unahin muna ang mga shareholders. Samantala, tumakbo siya upang hanapin si Jiting. Pagkatapos ay inihatid ni Hanting si Jiting sa hotel. Sinabihan niya itong maghintay sandali. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtalakay sa pagkuha ng kumpanya sa mga shareholders. Nang matapos si Hanting sa kanyang talakayan, 1 minuto na lamang ang natitira sa kaarawan ni Jiting. Wala nang oras para maghanda ng birthday cake. Sinindihan ni Hanting ang lighter at sinabihan si Jiting na humiling. Nang malaman niyang gustong uminom ni Jiting, agad na tinupad ni Hanting ang kanyang hiling. Nagkumpetensya pa nga silang dalawa sa laki ng mga baso sa mesa. Gusto ni Jiting na tumaya. Kung mananalo siya, kailangang ibigay ni Hanting sa kanya ang 3.4% ng shares ng Jiting Company. Kung mananalo si Hanting, gagawin niya ang anumang gusto niya. Matagal na tinitigan ni Hanting si Jiting. Nagkatinginan silang dalawa at naunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Ang resulta ay natalo ni Hanting si Jiting. Inilabas ni Hanting ang kwintas na matagal na niyang inihanda at isinuot kay Jiting. Natatakot si Hanting na hindi niya mapigilan ang sarili, kaya gusto niyang ihatid si Jiting sa bahay. Ngunit hinila siya ni Jiting pabalik, sinabing tinatanggap niya ang pagkatalo, at ang pag-ibig at pagnanasa ay nagpasiklab ng apoy sa damuhan. Silang dalawa ay bumagsak sa kama. Nagkaroon sila ng matamis na gabi. Kinaumagahan, nagising si Jiting, at nang maalala ang mga pangyayari kagabi, namula siya sa kahihiyan. Habang nakikipag-usap si Hanting sa telepono, lihim na kinuha ni Jiting ang kanyang sapatos at umalis. Hindi niya inaasahan na kakatok pala ang asistan. Nakita ng asistant ang hubad na paa ni Jiting, at lubos niyang naunawaan ang malaking pagbabago sa relasyon nilang dalawa. Pagbalik ni Jiting sa kumpanya, nagmamadaling tinanong ni Lily kung sino ang kasama niya kagabi. Gustong itago ni Jiting, ngunit hindi niya inaasahan na gustong usisain ni Lily hanggang sa huli. Napilitan si Jiting na sabihin ang totoo na kasama niya si Hanting. Ngunit hindi niya rin alam kung ano ang kasalukuyang relasyon nila. Nakita ni Lily ang sitwasyon mula sa labas at matagal na niyang napansin na gusto ni Hanting si Jiting. Kumanga siya na nakapagpigil ito hanggang ngayon. Nakita niyang gulong-gulo ang isip ni Jiting, kaya pinayuhan siya ni Lily na magbakasyon upang pag-isipan itong mabuti. Nang
Nang magtrabaho si Hanting, agad siyang pumunta sa Jiting Company upang hanapin si Jiting. Ngunit nalaman niyang nagbakasyon si Jiting sa kanilang probinsya. Naghinala siya na umiiwas sa kanya si Jiting at medyo nalungkot. Binigyan siya ni Xiao ng ilang payo bilang isang bagong umiibig. Hindi raw umiiwas sa kanya si Jiting, kundi nahihiya lamang. Ang nagmamadali ay hindi makakain ng mainit na tofu. Kailangan itong gawin ng paunti-unti. Nakikinig si Hanting sa payo at nagpadala ng mensahe kay Jiting, nagdarasal para sa kanyang ligtas na paglalakbay. Ang iba pa ay maghihintay hanggang makabalik si Jiting bago magpatuloy. Gulong-gulo ang isip ni Jiting, hindi niya sinagot ang mensahe. Ngunit kinagabihan, tulad ni Hanting, iniisip din niya ang isa't-isa. Inaasahan ni Hanting ang pagbabalik ni Jiting, at sa wakas ay bumalik din si Jiting. Ngunit kaagad na bumisita si Jiting sa pasyenteng Zhang na tinulungan niya sa ospital. Napakamatagumpay ng operasyon ng pasyente, at labis siyang nagpapasalamat kay Jiting. Ngunit ang kanyang asawa ay tila isang bastos, walang pakialam sa kanyang kalagayan. Sa halip, sabik siyang pinapabalik sa trabaho. Pagkabalik ni Jiting, agad na pinatawag ni Hanting ang mga tauhan ng Jiting Company upang iulat ang kanilang estratehiya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Zizou ang pinapunta ni Jiting para iwasan siya. Nang makita ni Hanting si Zizou, agad na lumamig ang kanyang damdamin. Nang malaman niyang naghahanda si Jiting ng talumpati para sa komperensya ng mga negosyante, sinabihan niya ang kanyang assistant na hanapin ang imbitasyong tinanggihan niya noon. Kailangan niyang pumunta sa komperensya upang salubungin si Jiting. Kinabukasan, hindi na binigyan ni Hanting si Jiting ng pagkakataong tumakas. Pagkatapos ng komperensya, agad niyang hinila si Jiting upang dumalo sa pagtitipon ng mga tao sa industriya. Patuloy na sinasalungat ni Zifi Chang, ang kalaban ng Dongyang, si Hanting. Nang makitang hindi siya magapi ni Hanting, pinuntirya naman niya si Jiting. Naghanap siya ng bawat posibleng dahilan para lasingin si Jiting. Upang tulungan si Jiting na harangan ang alak, ininom ni Hanting ang isang baso ng puting alak sa kabila ng kanyang allergy sa alak. Matapos uminom, hinila niya agad si Jiting at umalis, pabalik sa kotse. Nagmamadaling uminom ng gamot si Hanting, ngunit namula na ang kanyang leg. Labis na nag-alala si Jiting at gustong samahan si Hanting sa ospital. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Zizou. Nalaman niyang may nangyari sa pasyenteng si Zhang, kaya pinilit ni Hanting na tiisin ang sakit. Kasama si Jiting na pumunta sa ospital, sinabi ni Ishen sa kanilang dalawa na magaling na sana ang paggaling ng pasyenteng si Zhang at nakauwi na sana. Ngunit hindi inaasahan na nadapa siya sa bahay, na nagdulot ng paglala ng kanyang lumang sugat at nangangailangan ng panibagong operasyon. Ngunit palagi niyang nararamdaman na ang isang pagkadapa ay hindi magiging ganoon kalala. Naghinala si Jiting na may problema ang produkto, ngunit siniguro ni Jiting na walang problema ang produkto. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang kalagayan ng pasyenteng si Zhang. Siya at si Lily ay pumunta sa ospital upang bisitahin ang pasyenteng si Zhang. Nag-aalangan si pasyenteng Zhang, tila may gustong sabihin sa kanila, ngunit hindi natuloy. Si Hanting ay palaging naghihintay sa ospital na lumabas si Jiting. Hindi niya pinansin ang kanyang sariling sakit at pinilit na ihatid si Jiting sa bahay. Habang magpapaalam na sila, hinarang niya si Jiting sa pintuan ng bahay at tinanong kung bakit siya iniiwasan ni Jiting. Sinabi ni Jiting ang totoo na hindi niya alam kung ano ang kasalukuyang relasyon nilang dalawa. Ang sagot ni Hanting ay nakasulat lahat sa kanyang mga mata. Nang sasabihin na sana niya ng malinaw, biglang binuksan ni Xiaoming ang pinto at pinutol ang kanyang sinasabi. Kinabukasan, tinalakay ni Jiting at ng lahat ang solusyon sa problema ng pasyenteng si Zhang. Hindi inaasahan na ang asawa ni pasyenteng Zhang ay pumunta sa Dongyang upang manggulo. Inakusahan niya ang produkto ng Jiting Company na nakakapinsala sa mga tao at humingi ng bayad pinsala mula sa Jiting Company. Nakaramdam si Jiting ng empatya at lungkot nang makita niyang ginagamit ng kanyang asawa si pasyenteng Zhang na mahina. Sinikap niyang makipag-usap ng mahinahon, sinabihan si pasyenteng Zhang na bumalik sa ospital para sa operasyon muna. Kung palalampasin niya ang pinakamainam na oras, marahil ay hindi na siya gagaling habang buhay. Ngunit tumanggi ang asawa ni pasyenteng Zhang at itinulak pa si Jiting pababa. Agad na dumating si Hanting upang tulungan si Jiting na makatayo at pagkatapos ay sinabihan ang assistant na makipag-ayos. Hindi sumang-ayon si Jiting sa paraan ng paghawak ni Hanting sa sitwasyon. Sa isang tingin pa lang ay alam na niyang para sa pera ang lalaking iyon. Kapag nakuha na niya ang pera, tiyak na hindi na niya pakikialaman ang buhay ng pasyenteng si Zhang. Bukod pa rito, kung gagawin niya iyon, katumbas na iyon ang pag-amin na may problema ang produkto ng Jiting Company. Hindi inirerekomenda ni Hanting ang ikalawang operasyon para kay pasyenteng Zhang, at kung makikisalamuha pa siya sa mga ganitong tao, baka makaharap pa siya ng hindi mabilang na paghihirap sa hinaharap. Alam ni Jiting na mula sa pananaw ng isang negosyante, tama ang paraan ni Hanting, ngunit kapag naiisip niya ang walang magawang tingin ni pasyenteng Zhang, nakaramdam siya ng kapaitan. Nakatanggap si Hanting ng tawag mula sa kanyang assistant at nalaman niyang naayos na ang sitwasyon. Sinabi niya kay Jiting na huwag munang isipin ang mga problemang ito, ngunit walang nakakaalam na nakuhanan ng litrato ang eksena ng pag-uusap ng assistant sa asawa ni pasyenteng Zhang. Lumabas na ang asawa ni pasyenteng Zhang ay sadyang nanggulo dahil mayroong nagtatago sa likod at nagpaplano ng masama. Inihatid ni Hanting si Jiting sa kanyang bahay. Maingat na nilinis ang sugat ni Jiting mula sa kanyang pagkakadapa at pagkatapos ay buong pusong naghanda ng hapunan para kay Jiting. Labis na naantig si Jiting at taos pusong nagpasalamat kay Hanting. Sinamantala ni Hanting ang pagkakataon upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa kanya. Maging kasintahan ka ba? Nag-aalangan na sumang-ayon si Jiting at matamis na naghalikan ang dalawa at sa wakas ay kinumpirma ang kanilang relasyon. Kinagabihan, nanatili si Jiting sa bahay ni Hanting.
Matagal nang inihanda ni Hanting ang bathrobes at sinelas para kay Jiting, pagkatapos ay hinila siya upang umupo sa kanyang kandungan at tinuruan siyang magsanay ng kanyang pirma, kamay sa kamay. Nagising sina Jiting at Hanting na magkayakap at pagdilat ng kanilang mga mata, nakita na nila ang taong mahal nila. Pareho silang napuno ng kaligayahan. Sino ang mag-aakala na isang masamang balita ang magtutulak sa kanilang dalawa sa isang gulo ng pampublikong opinyon? Lumabas na ang asawa ni pasyenteng Zhang ay sinuhulan upang gumawa ng gulo. Ang nagkuha ng litrato ng assistant ni Hanting na nakikipagtransaksyon sa kabilang panig ay si Xi Chang, ang kalaban ng Dongyang, kasama si Xi Zeng na matagal nang nagagalit kay Jiting. Nagkaisa silang dalawa, inakusahan ang produkto ng Jiting Company na hindi nakatugon sa pamantayan, ngunit ginamit ang pera upang malutas ang problema. Upang sabay na hilahin ang Dongyang pababa sa putik na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng stock ng Dongyang. Ang mga shareholder na binayaran ni Han Wan ay nagulat nito sa lolo. Sinisisi si Hanting sa pagpapabaya sa kanyang mga tungkulin sa harap ng lahat. Tiniyak ni Hanting sa lolo at sa lahat na bigyan siya ng 3 araw at tiyak na malulutas niya ang problema sa loob ng 3 araw. Hindi naniniwala si Han Wan na may kakayahan si Hanting para dito. Kaya upang magdagdag ng langis sa apoy, muli niyang inudyukan si President Zeng na sinamantala ang paggamit ng mga nagawa ng Little White Robot upang humingi ng kredito mula kay Hanting. Si President Zeng, upang pabagsakin si Kijing, ay lumapit kay Hanting upang makahanap ng pakiramdam ng pag-iral. Patuloy na isinasangkot ni Kijing si Hanting ng paulit-ulit, ngunit hindi niya kailanman sinisi si Kijing. Opisyal na kaming nagde-date ni Kijing. Alam ni Hanting na pinalaki ni President Zeng ang masamang balita tungkol kay Jing Shen at nagpa siya na ilipat ang lahat ng shares ni President Zeng kay Jing Shen. Mula ngayon, liliwanagin niya ang kanyang relasyon kay Jing Shen at sa kabilang banda, naniniwala si Kijing na upang makalaya, kailangan niyang hanapin ang nagtali. Mag-isa siyang pumunta upang hanapin ang pasyente na si Zhang. Handa si Kijing na tulungan ang pasyente na si Zhang na magsagawa ng pangalawang operasyon. Ang paunang kondisyon ay kailangang patunayan ng pasyente na si Zhang na ang kanyang pinsala ay walang kinalaman kay Jing Shen. Nang lumambot ang puso ng pasyente na si Zhang, narinig niya ang pagbabalik ng kanyang asawa at sa takot ay sinabihan niya si Kijing na umalis kaagad. Bago umalis si Kijing, pinayuhan niya itong pag-isipan itong mabuti at kung napag-isipan na ay kontakin siya. Matagal nang hindi nakakatanggap ng balita mula sa pasyente na si Zhang. Hindi sumuko si Kijing kaya bumalik siya upang hanapin ito. Pagkapasok pa lang sa pasilyo, narinig na niya ang pasyente na si Zhang na pinapayuhan ang kanyang asawa na huwag nang gumawa ng mga bagay na walang konsensya. Walang kinalaman ito kay Jing Shen. Mabilis na kinuha ni Kijing ang kanyang telepono upang i-record ang pag-uusap ng dalawa. Hindi niya talaga gustong guluhin ang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan na gagawa ng pisikal na aksyon ang asawa. Ipinasok ni Kijing ang telepono sa loob ng silid. Ang asawang nawala ng bait ay inilipat ang target kay Kijing. Mabilis na tumakas si Kijing mula sa bahay. Kasabay nito, ibinigay ni President Xiao kay Hanting ang dokumento tungkol sa sanhi ng pagbabalik ng lumang sugat ng pasyente na si Zhang. Agad na dinala ni Hanting ang kanyang mga tauhan sa bahay ng pasyente na si Zhang. Sakto namang nakita niya si Kijing na nagmamadaling tumakas. Kinuha ng assistant ang asawa ng pasyente na si Zhang. Niyakap ni Hanting si Kijing. Pinayuhan niya itong huwag nang makipagsapalaran mag-isa. Nakuha ni Kijing ang ebidensya. Matagumpay na nilinis ang pangalan ni Jing Shen. Ipinakita rin ni Hanting ang video sa lahat ng shareholders. Mahinahong idineklara na ayaw niyang makipag-ugnayan ang lahat kay Jing Shen sa hinaharap. Nalutas na ng maayos ang usapin. Inanyayahan ni Kijing si Hanting na mag-stargazing. Pinangalanan niya ang pinakamaliwanag na bituin na unsising listerine. Ibinigay niya ito kay Hanting bilang regalo. Nagpapasalamat kay Hanting sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanya sa buong panahon. Hinalikan ni Hanting ang bituin na pag-aari niya. Isinalaysay ni Hanting ang paraan ng paglutas ng iskandalo sa lolo. Pinaalalahanan siya ng lolo. Sa panlabas ay mukhang kalmado, ngunit ang kahihinatnan para sa Dongyang ay hindi maliit. Umaasa siyang alam niya ang kanyang gagawin. Alam ni Kijing ang pressure na kinakaharap ni Hanting. Upang tulungan si Hanting na manalo ng isang round, nagpa siya si Kijing na mag-apply para sa pioneering experimental project ng Star Harbor Hospital. Kapag napili, hindi lamang siya makakakuha ng pagkakataong mag-aral sa mga kilalang sentro sa loob at labas ng bansa, kundi makakatanggap din ng 2 milyong pondo para sa siyentipikong pananaliksik. Upang matagumpay na makapag-apply, kinontak ni Kijing si Ishen na nagtatrabaho sa Star Harbor. Agad na nag-organisa si Ishen ng isang hapunan. Ipinakilala niya si Kijing sa ilang kasamahan na may alam tungkol sa pioneering project. Habang nasa hapunan, nang lumabas si Kijing upang gumamit ng banyo, nakita niya muli si Hanting at President Zeng na kumakain sa katabing silid. Lumalabas na upang panatilihin si Hanting. Sinabi ni President Zeng kay Hanting ang balita na gusto rin ni President Chang na bilhin ang Chu Company. Subalit, hindi nagpasalamat si Hanting at pinayuhan si President Zeng na huwag nang gumawa ng masasamang bagay tulad ng pagbebenta ng impormasyon sa hinaharap. Matapos magsalita, malupit na umalis si Hanting. Nanatili si President Zeng sa kanyang kinatatayuan na may ekspresyon ng pagkasuklam. Paglabas ni Hanting, nakita niya si Ishen na inaalalayan si Kijing na lasing. Agad siyang lumapit at hiniling na siya mismo ang maghatid kay Kijing pauwi. Nang umalis si Ishen, parehong nagsiselos ang dalawa. Ang isa ay hindi nasisiyahan na itinago ng kabilang partido ang pagkain kasama si President Zeng. Ang isa naman ay hindi natutuwa sa paghila-hila ng kabilang partido sa dating kasintahan. Gustong ihatid ni Hanting si Kijing pauwi. Ngunit si Kijing, sa kanyang pagkalasing, ay matigas na iginiit na siya mismo ang tatawag ng taxi. Ang resulta, pinababa ng assistant si Hanting mula sa kotse at nagmaneho
pareho upang ihatid si Kijing pauwi. 2 araw silang nag-Cold War, parehong naghihintay ng mensahe mula sa isa't isa. Binulong ni Kijing kay Dahuang na hindi siya kinontak ni Hanting. Pagkasabi nito, tumunog ang doorbell. Akala ni Kijing ay nakalimutan ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang susi. Binuksan niya ang pinto at nakita niya na si Hanting ang dumating. Si Hanting ang unang lumapit upang lambingin si Kijing. May sama ng loob si Kijing, alam niyang abala si Hanting nitong mga nakaraang araw. Kailangan niyang tiisin na huwag manggulo. Hindi niya inaasahan na alam pala ni Hanting na may damdamin si President Singh para sa kanya. Ngunit nakipaghapunan pa rin siya kay President Singh. Ipinaliwanag ni Hanting na magkasama silang kumain upang tuluyang linawin ang kanilang relasyon. Doon lang huminahon si Kijing at bumagsak sa mga braso ni Hanting. Pero nagrereklamo pa rin siya na abala silang dalawa sa araw. Minsan, hindi sila nagkikita kahit sa gabi na talagang nakakapagod. Pagkarinig ni Hanting, agad niyang kinuha ang telepono ni Kijing. Bagaman hindi niya kayang kontakin si Kijing sa bawat oras, inilagay niya ang lokasyon sa mobile phone ni Kijing. Mula ngayon, malalaman ni Kijing kung nasaan siya anumang oras. Masayang hinalikan ni Kijing si Hanting. Tiniyak ni Hanting na wala si Xiaoming doon. Agad niyang binuhat si Kijing at dinala sa kwarto. Matapos maging malapit ang dalawa, ibinalik ni Xiaoming ang tiyuhin ni Hanting. Pagkapasok pa lang ng dalawa sa bahay, nakita na naman nila ang elite si na nakasuot ng pajama ni Kijing. Sinikap pigilin ng dalawa ang kanilang ekspresyon, ngunit hindi pa rin napigilan ang pagtawa. Agad na sumugod si Kijing upang tulungan si Hanting. Opisyal na niyang idineklara na sila na ni Hanting. Nang malaman ni Xiaoming ang sitwasyon, nagmamadali niyang hinila ang kanyang tiyuhin. Pinilit ni Hanting si Kijing na mag-impact ng kanyang mga gamit at hayagang dinala ang isa't isa at ang pusa pauwi. Nagkita-kita muli ang 3 miyembro ng pamilya. Isang nakakagulat na pagtuklas ni Kijing na pinalitan ni Hanting ang password ng pinto sa kanyang kaarawan. Natuklasan din niya na matagal nang inihanda ni Hanting ang cat tree para kay Dahuang. Diretsong inamin ni Hanting na matagal na niyang pinlano na pauwiin si Kijing. Ngayon, sa wakas ay natupad na ang panaginip. Nagsimula ang dalawa sa isang matamis na buhay na magkasama. Kahit kumakain o nagtatrabaho, palaging may walang katapusang paksa para pag-usapan. Gayunpaman, kasabay ng matamis na pag-ibig, kailangan din nilang harapin ang mga hamon sa trabaho. Gustong bilhin ni Hanting ang mga kagamitan sa pharmaceutical ni Uncle Shai. Si President Chiang naman ang nagpahirap sa likod, na naging sanhi ng pagbabago ng saloobin ni President Chu. Pinilit si Hanting na taasan ang presyo. Samantala, biglang nakatanggap si Kijing ng anonymous email. Inakusahan nito na mayroong isang tao sa kumpanya na hindi seryoso sa trabaho. Sinasamantala ang sitwasyon para kumita. Hindi inaasahan ni Kijing na ang gumawa ng kaguluhan ay ang dating kasamahan na kusang loob na sumali sa kanyang koponan, si Huang Weiwei. Nang pumapasok si Huang Weiwei, palihim siyang nakikipag-ugnayan sa assistant ni Han Yuan. Nabinayaran ni Han Yuan upang saksakin sa likod si Kijing. Nang malaman niya na ang pinakamahusay na empleyado sa pagtatapos ng taon ay makakatanggap ng 100,000 yuan, habang siya ay 30,000 lamang, agad siyang sumugod sa opisina upang kumprontahin si Kijing. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang orihinal na empleyado ng Jingshen at karapat-dapat na makakuha ng shares ng Jingshen. Ito rin ang ipinangako sa kanya ni Zhaizu nang siya ay umupo sa pwesto. Naalala ni Zhaizu ang sitwasyon nang mag-interview si Huang Weiwei. Kinumpirma niya na binanggit niya ang bonus sa pagtatapos ng taon at iba pang benepisyo. Ngunit hindi niya kailanman binanggit ang shares. Hindi inaasahan na hindi pa rin sumusuko si Huang Weiwei. Nag-alok siyang magbitiw muna at humingi rin ng 3% na shares bago magbitiw. Hindi inaasahan ni Kijing na sasabotahe siya ng kanyang katrabaho. Sobra siyang nalungkot. Nang makita ito ni Hanting, isinama niya si Kijing upang makipagnegosasyon kay President Chu. Mahigpit pa ring iginiit ni President Chu na taasan ni Hanting ang presyo. Kung hindi, makikipag-ugnayan siya kay President Chiang. Matagal nang nahulaan ni Hanting ang kanilang taktika. Mahinahong sinagot niya na susundin niya ang kasalukuyang presyo. Kung sumasang-ayon, pipirmahan nila ang kontrata. Kung hindi, hindi na. Galit na umalis si President Chu. Sinabihan ni Hanting ang kanyang assistant na sundin ang kanyang mga tagubilin. Nakita ni Kijing ang estilo ng pamamahala ni Hanting. Mukhang naintindihan niya ang intensyon ng kabilang partido sa pagdala sa kanya rito. Agad na sinabi ni Hanting sa kanya na minsan ay hindi pwedeng maging emosyonal. Inaasahan niyang maging kapaki-pakinabang sa iba, ngunit nakatagpo siya ng isang taong may masamang intensyon. Hindi lang sila hindi nagpasalamat, minsan pa nga ay kukunin pa ang kanyang payo. Biglang naintindihan ni Kijing, bumalik sa kumpanya upang kausapin si Huang Weiwei. Malinaw niyang sinabi na hindi niya ito mabibigyan ng shares. Kung pumayag siyang manatili, bibigyan pa rin siya ng kumpanya ng kaukulang benepisyo ayon sa regulasyon. Sa kabilang banda, inakusahan ni Hanting si President Chu ng pagtanggap ng suhol. Agad na dinala si President Chu para imbestigahan. Ang kumpanya ng kagamitang medikal ni President Chu ay humarap sa pagsasara. Bagaman naunawaan ni Kijing na karapat-dapat si President Chu sa kanyang naging kapalaran. Alam din niyang ito ay isang kinakailangang taktika sa kompetisyon sa negosyo. Ngunit sa kanyang puso ay nalulungkot pa rin. Balisang tinanong si Hanting, kung balang araw ay makasira ako sa interes ng Dongyang, ganito rin ba ang gagawin mo sa akin? Niyakap siya ni Hanting at nangakong hindi niya gagawin iyon kailanman. Bukas ang kaarawan ni Hanting. Nakipag-usap si Kijing kay Hanting kung paano ipagdiriwang ang kaarawan. Ipinakita ni Hanting ang larawan niya noong bata pa siya kasama ang kanyang mga magulang. Bawat taon sa kanyang kaarawan, naaalala niya ang kanyang mga namayapang magulang. Nagulat si Kijing nang makita ang larawan. Ang batang babae sa sulok ng larawan ay siya. Naalala niya ang pagbisita sa
sa aquarium noong taon na iyon at bumili ng 2 sildo. May isang babae rin na gustong bumili ng isa bilang regalo sa kaarawan para sa kanyang anak. Ngunit sinabi sa kanya na out of stock na. Binigyan siya ni Kijing ng isa para sa kaarawan ng kanyang anak. Ngunit ngayon lang niya nalaman na ang babaeng iyon ay ang ina ni Hanting. Hindi inaasahan na nagkita na pala sila noon pa. Kinabukasan, dinala ni Kijing si Hanting sa aquarium. Kinuha niya ang larawan at isinalaysay ang kanyang karanasan noong bata pa siya. Naniniwala si Kijing na ang pagkikita at pag-ibig nila ay marahil tadhana. Tiyak na mananatili siya sa tabi ni Hanting at poprotektahan si Hanting ng maayos. Niyakap ni Hanting si Kijing. Naramdaman ng dalawa ang tibok ng puso ng isag-iisa. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Hayaan na lang ang pag-ibig na dumaloy sa pagitan nila. Gusto rin ni Hanting na dalhin si Kijing sa isang lugar. Sa daan, nakatanggap si Kijing ng imbitasyon sa kasal mula kay QZ. Taos puso niyang inaasahan na makakadalo ka. Alam ni Hanting ang iniisip ni Kijing, kaya kusa siyang nag-alok na samahan siya. Ang lugar na dinala ni Hanting si Kijing ay ang wonton shop na madalas niyang kainan. Ito ang ligtas na lugar ni Hanting. Noong namatay ang kanyang mga magulang, doon lang siya nakahanap ng init. Tiniyak ni Kijing na mula ngayon, palagi siyang mananatili sa tabi ni Hanting. Hindi na niya hahayaang mag-isa si Hanting. Kinabukasan, pumasok sina Kijing at Lily sa kumpanya. Pinag-uusapan ang pagdalo sa kasal ni QZ. Ngunit napansin nilang kakaiba ang tingin ng mga empleyado sa kanila. Lumalabas na natapos na ni Huang Weiwei ang kanyang pagbibitiw. Ngunit nagpadala siya ng mensahe sa lahat ng empleyado. Sinasabing ang araw niya ngayon ay ang bukas nila. Gulong-gulo ang isip ng mga tao. Hindi pa man kumikilo si Kijing, muling nagpakana si Huang Weiwei. Nagsusulat ng mga post sa internet na pinalabas siya mula sa kumpanya ng kanyang kasamahan sa Jingshen. Gusto sana ni Kijing na direktang kumprontahin si Huang Weiwei online. Ngunit habang nagtatype siya ng isang serye ng mga karakter, naaalala niya ang kanilang dating pagkakaibigan. Sa huli ay sumuko siya sa pagsasalita. Sinabi ni Hanting kay Kijing na kalmado siyang harapin ang sitwasyon. Nakaisip na naman si Kijing ng paraan. Binuksan niya ang opisyal na account ng Jingshen at matapat na inihayag ang mga nakamit mula nang magsimula hanggang ngayon. Sa wakas, ipinaliwanag niya ang kanyang orihinal na intensyon. Upang ang bawat ordinaryong tao ay gumaling, bagamaki mahina ang liwanag, kaya nitong liwanagan ang isang sulok. Ang pahayag ni Kijing ay nagpabaliktad ng ilang negatibong komento online. Lubos na nasiyahan si Hanting sa paghawak ni Kijing sa sitwasyon. Sa kasal ni QZ, nakita niya si QZ at ang kanyang ex-boyfriend na nakatayo sa entablado na nagpapalitan ng pangako. Ang puso ni Kijing ay puno lamang ng mga pagpapala. Natatakot si Hanting na hindi siya komportable, kaya espesyal niyang dinala siya sa beach upang mag-relax. Alam ni Kijing na nag-aalala si Hanting para sa kanya. Sinabi niya kay Hanting na sa pamamagitan lamang ng pagpapaalam sa maling tao ay matagpuan ang tamang tao. Ang ipinahihiwatig niya ay si Hanting ang tamang tao. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Hanting. Sa pagtingin ni Kijing ng may pagmamahal, inakala ni Kijing na gusto siyang i-propose ni Hanting. Siyempre, ayaw ni Hanting na ang anibersaryo ng kasal ng dating kasintahan ni Kijing ay maging anibersaryo ng kanilang proposal. Gayunpaman, upang suyuin si Kijing, agad siyang lumuhod sa isang tuhod. Sasakay ka ba sa sasakyan ko pauwi? Sumakay ka sa taxi pauwi at bumalik sa kumpanya. Sinabi ni Zhaizhou kay Kijing na ang pioneering project na kanilang in-apply ay hinarang ng Hanhai. Hindi nawala ng pag-asa si Kijing, ang kakayahang makipagkumpetensya sa Hanhai ay nagpapatunay na ang Jingshen ay may tiyak na lakas. Sa madaling salita, ang Jingshen ay gumawa ng malaking pag-unlad. Kasabay nito, ang taong namamahala sa Hanhai ay pumunta upang hanapin si Hanting. Alam niya ang relasyon ni Hanting at Kijing. Natatakot siyang kapag nakuha ng Hanhai ang pioneering project, hindi matutuwa si Hanting. Kasabay nito, pinaalalahanan din niya si Hanting na sa hinaharap, mas magiging agresibo ang kompetisyon ng Hanhai laban sa Jingshen. Kung magpapatuloy ito, hindi na magtatagal at malulunok ng Hanhai ang Jingshen. Umaasa siyang magpaplano si Hanting ng maaga. Plano ni Hanting na pagsamahin ang Hanhai at Jingshen, ngunit hindi ito paglunok kundi pagpapayaman. Pananatilihin ang integridad ng Hanhai at pananatilihin din ang bagong pagkamalikhain ng Jingshen. Lubos na sumasang-ayon ang taong namamahala sa planong ito. Tiniyak niya na pagbalik niya, isusulat niya ang plano ng pagsasama at ibibigay kay Hanting para suriin. Hindi alam ni Kijing ang plano ni Hanting, ngunit sinalubong niya ang isang hindi inaasahang bisita. Si President Chang, ang mortal na kaaway ni Hanting, ay nakita na malapit nang makakuha ng isa pang round ng pondo ang Jingshen. Gusto ni President Chang na mamuhunan sa Jingshen at hindi siya nag-aalangan na maging kasosyo ni Hanting. Sinabi ni Kijing na ang mga malalaking desisyon ng Jingshen ay nangangailangan ng pahintulot ni Hanting. Magalang niyang tinanggihan si President Chang. Tinalikuran ni President Chang at hinanap si President Zeng. Kung gustong bawiin ni Hanting ang kanyang pamumuhunan sa Guanghua, umaasa siyang lilipat si President Zeng mula sa gusali ng Dongyang. Hindi pumayag si President Zeng, hindi pa niya nalalabas ang galit niya kay Kijing at ayaw pa niyang umalis ng ganoon lang. Nang marinig ito ni President Chang, tiniyak niya na siya ang maglalabas ng galit ni President Zeng. Sa kabilang banda, dinala ni Hanting si Kijing pauwi upang makilala ang kanyang lolo. Sa daan, patuloy na iniisip ni Kijing ang tungkol sa Jingshen at Hanhai. Gusto niyang makahanap ng paraan upang masira ang deadlock. Pinakalma ni Hanting si Kijing na magtrabaho ng matatag. Unti-unting umasenso, ngunit nag-aalala rin siya kung paano magiging reaksyon ni Kijing kapag nalaman niya na ang Hanhai ay ang kanyang kumpanya. Hanggang bago
bago bumaba ng sasakyan, nalaman lang ni Kijing na kailangan niyang makilala ang lolo ni Hanting. Sinisi niya si Hanting sa hindi pagsasabi sa kanya ng mas maaga, wala pa siyang anumang paghahanda. Inilabas ni Hanting ang isang peres ng hikaw at ibinigay kay Kijing. Napansin ni Kijing na ito ay kapareho ng set ng kwintas na ibinigay sa kanya noon. Agad niya itong isinuot. Bago bumaba ng kotse, sinabi ni Hanting kay Kijing, "Ngayon, ang relasyon nating dalawa ay relasyon na ng paghaharap sa magulang. Mula ngayon, anuman ang mangyari, hindi dapat pagsisihan ni Kijing at huwag masyadong mag-isip." Hindi niya alam na nag-iingat sa kanya si Hanting. Tinawag si Hanting ng kanyang lolo at si Kijing naman ay mag-isang tinarget ni Han Yuan. Una, ginulo niya si President Seng upang inisin si Kijing. Pagkatapos ay ginamit niya ang relasyon ng dalawa upang pag-usapan. Ipinahiwatig niya na umaasa si Kijing kay Hanting upang umangat. Mabuti na lang at palaging pinoprotektahan ng tiyahin ni Hanting si Kijing, kaya hindi siya nahirapan. Sa hapagkainan, nagtanong din ang lolo ng ilang mahihirap na tanong kung gaano katagal bago malampasan ni Kijing ang Hanhai. Diretsong sinabi ni Kijing na hindi niya ito malalampasan at ayaw din niyang makipagkumpetensya. Gusto niyang pamunuan ang Jingshen na mas malalim na pag-aralan ang larangan ng orthopedics at gusto niyang palakihin at pagbutihin ang larangang ito. Sa daan pabalik, inakala ni Kijing na hindi galit ang lolo, ngunit hindi rin siya tinatanggap na nagpapakita na sa mata ng lolo, sumasailalim siya sa pagsusuri. Tiningnan ni Kijing ang mga larawan ni Hanting noong bata pa siya na ipinadala ng kanyang tiyahin. Naalala ni Hanting ang pag-uusap nila ng kanyang lolo. Naniniwala ang lolo na ang pinagmulan at paglaki ni Hanting at Kijing ay ganap na magkaiba. Ang kanilang pananaw sa pag-ibig at mga halaga ay dalawang magkaibang mundo. Ngayon ay nagkakagustuhan sila, ngunit sa paglipas ng panahon ay magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo at alitan. Sinabi ni Hanting sa lolo na kung magkaroon ng alitan, siya ang kusang magbibigay. Walang dalawang tao sa mundo na ipinanganak na magkatugma. Naniniwala siya sa kanyang relasyon kay Kijing. Sa pag-iisip nito, gustong sabihin ni Hanting kay Kijing na ang Hanhai ay ang kanyang kumpanya. Ngunit nang sasabihin na sana niya, biglang nagpadala ng mensahe si President Chiang kay Kijing at humiling muli na mamuhunan sa Jingshen. Ipinakita ni Kijing kay Hanting ang mensahe. Sinasabing hindi niya ipagkakanulo si Hanting. Maraming magkahalong emosyon si Hanting, nilunok ang mga salitang pinipigilan niya. Pinalampas ni Hanting ang pagkakataong sabihin ang lahat. Hindi alam na mayroong nagtatago sa dilim at nagpaplano. Nang matuklasan ni Han Suan na ang Hanhai ay negosyo ni Hanting, agad niyang hinanap sina President Chiang at President Seng upang pag-usapan ang kanilang plano. Nagkasundo ang tatlo, iniisip na kung malalaman ni Kijing ang balitang ito, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Kaya gagamitin nila ang Jingshen upang harapin si Hanting. Di nagtagal, nilapitan ni President Seng si Kijing, sinabi ang lahat tungkol sa relasyon ni Hanting sa Hanhai, at naghasik ng pagkakagulo. Ang Jingshen ay isa lamang panlinlang ng Hanhai. Kapag matagumpay na naipasok ni Hanting ang Hanhai sa Dongyang, ang Jingshen ay magiging isang itinatapon lamang na piyesa, wala ng silbi. Hindi agad matanggap ni Kijing ang malupit na balitang ito. Bumalik siya sa bahay at tinanong si Hanting, kapag naging sapat na ang lakas ng Hanhai, lulunukin mo ba ang Jingshen? Nagduda si Hanting na may natuklasan si Kijing. Niyakap niya si Kijing at tiniyak na poprotektahan niya ang Jingshen. Tinanong ni Kijing si Hanting, "Mahal mo ba ako?" Ang uri ng pagmamahal na hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Sinabi ni Hanting ang kanyang pagkaunawa. Ang pag-ibig ay ang dalawang tao na nakatingin sa isa't-isa. Ang pagiging tugma ng lahat ng aspeto ng espiritu at kaluluwa. Matapos marinig ang sagot, bigong itinulak ni Kijing ang kamay ni Hanting, nagkunwaring pagod at gustong mag-isa na iproseso ang kanyang damdamin. Nang matulog si Hanting, binuksan ni Kijing ang drawer sa tabi ng kama at nakita nga ang plano para sa pagsasama ng Hanhai at Jingshen. Kinabukasan nang magising si Hanting, wala na si Kijing sa tabi niya. Ang plano ay nasa mesa sa tabi ng kama. Napagtanto niya na alam na ni Kijing ang katotohanan. Pinilit ni Kijing ang sarili na kumalma. Tinalakay niya kina Lily at Zizao ang tungkol sa around financing ng Jingshen. Naniniwala si Zaizu na batay sa relasyon ni Kijing at Hanting, dapat unahin ang Dongyang. Ang opinyon ni Lily ay kung ang panlabas na pamumuhunan ay ipinakilala, basta't nakakuha sila ng malaking bahagi ng shares, masisiguro nila ang karapatan sa pagsasalita. Kung pipiliin pa rin ang Dongyang, maaaring tuluyan silang baliwalain. Sumang-ayon si Kijing sa pananaw ni Lily. Sa huli, pinili nilang makipagtulungan kay President Chiang. Iniulat ng assistant ang balitang ito kay Hanting. Hindi siya pinigilan ni Hanting. Sa halip, agad siyang nagpatawag ng Board of Directors meeting. Inalisa ni Han Suan na kapag nalaman ng Board of Directors na si President Chiang ay naging shareholder ng Jingshen at lumabag sa mga ari-arian ng Dongyang, tiyak na pahihirapan nila si Hanting. Kailangan lang niyang umupo at hintayin ang pagkabigo ni Hanting. Ngunit hindi inaasahan, nilapitan ni Hanting si President Chiang. Pumayag siyang gamitin ang lahat ng shares ng kumpanya ni President Seng kapalit ng shares ng Jingshen. Matagal nang gusto ni President Chiang si President Seng. Siyempre, pumayag siyang maging boss ni President Seng upang mas mapalapit ang kanilang relasyon. Patuloy na umaasa si President Seng. Hanggang sa makita niya ang bagong sulat ng paglilipat ng shares, doon lang niya naintindihan na wala siyang halaga sa paningin ni Hanting. Sinasamantala ni President Chiang ang pagkakataon upang ipahayag na itinuturing niya si President Seng na isang kayamanan. Nagpalit ng profesional na saloobin si President Seng. Sinasabing simula ngayon, sila ay magiging magkaalyado. Sa kabilang banda, matagal na nag-aalangan si Kijing
Kijing ngunit bumalik pa rin sa bahay ni Hanting. Tinawag siya ni Hanting upang kumain ng strawberry na parang walang nangyari. Ayaw ni Kijing na magkunwari silang okay. Sinabi niya kay Hanting na tinanggap niya ang pamumuhunan ni President Chang. Inilabas ni Hanting ang sulat ng pagbili ng shares. Sinasabing nakuha niya ang shares ng Jingshen mula kay President Chang. Ngayon, ang Dongyang ay nagmamay-ari ng 54% ng shares ng Jingshen. Hindi inaasahan ni Kijing na ang Jingshen ay babalik pa rin sa mga kamay ni Hanting. Hindi maharap ni Hanting si Han Yuan. Alam niyang ang Jingshen ang lahat ng pinaghirapan ni Kijing. Ngunit patuloy pa rin siyang naglalaro sa Jingshen. Ipinaliwanag ni Hanting na ito ay isang estratehiya lamang sa negosyo. Sa mundo ng negosyo, tanging interes lamang ang mahalaga. Kung gusto ni Kijing, ibibigay niya ang Jingshen sa kanya. Hindi matanggap ni Kijing ang panloloko at pagsasamantala ni Hanting. Pinuna ni Hanting ang maling pagpili ng tao ni Kijing. Hindi niya nakita ang masamang balak sa likod ni na President Chang at Han Yuan. Tiningnan ng dalawa ang problema mula sa kanilang sariling pananaw. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Si Hanting ay walang pakialam, tanging interes lang ang mahalaga sa kanya. Siya ay walang puso. Huwag kang magulo, Kijing. Malungkot na umalis si Kijing. Labis na nalungkot si Hanting. Ang pagsasanib ng Jingshen at Hanhai ay isang hindi na mababago. Naghanap si Kijing ng taong namamahala sa Hanhai. Nagbigay siya ng dalawang kahilingan. Una, walang sinumang empleyado ng Jingshen ang sisantehin ng walang dahilan. Ikalawa, panatilihin ang karapatan ng Jingshen sa malayang pananaliksik at pagpapaunlad. Matapos makuha ng taong namamahala ang tagubili ni Hanting, sinabi niya kay Kijing na titiyakin niya ang parehong kahilingan. Matapos makuha ang sagot, nagpatawag si Kijing ng pulong sa mga empleyado upang ipahayag ang pagsasanib. Ngunit tiniyak niya na ang mga benepisyo ay mananatili. Sinabihan niya silang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Matapos ayusin ang lahat, nakaramdam si Kijing ng kalituhan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Galit na galit si Han Yuan nang malaman niyang ibinenta ni President Chang ang shares ng Jingshen kay Hanting. Ngunit dahil nangyari na ang mga bagay-bagay, wala siyang magawa kundi magkunwaring nagpapahalaga. Nagkunwari siyang bumati kay Hanting sa pagkumpleto ng kanyang misyon bago ang takdang panahon. Nagbigay si Hanting ng ebidensya na si Han Yuan ay lihim na nakikipagsabwatan kay President Chang. Ibinunyag ang masamang intensyon ni Han Yuan na makipag-ugnayan sa mga tagalabas upang harapin ang Dongyang. Para sa reputasyon ng Dongyang, hindi niya ito isa sa publiko. Ngunit kailangan ni Han Yuan na ibigay ang mga shares ng Dongyang na hawak niya. Ganap na nabigo si Han Yuan, pinupuna si Hanting na walang puso. Dahil sa panalo, ginamit pa niya ang babaeng mahal niya. Kung si Kijing ay nananatili pa rin sa tabi niya na parang walang nangyari, nangangahulugan lamang na hindi siya mahal ni Kijing. Natigilan si Hanting sa sakit at hindi nakapagsalita. Pagdating sa bahay, nag-iwan ng mensahe si Kijing para sa kanya. Sinasabing ayaw umalis ni Dahuang, kaya kailangan niya itong ipaalaga kay Hanting. Kasabay nito, iniwan din niya ang kwintas at hikaw na ibinigay ni Hanting. Nang makita niya na wala ng bakas ni Kijing sa bahay, labis na nalungkot si Hanting. Bumalik sa kanyang isip ang magagandang alaala nila ni Kijing. Kung gaano katamis noon, ganoon naman kalungkot ngayon. Umuwi si Kijing sa probinsya para magdiwang ng Chinese New Year at tinanong siya ng kanyang mga magulang kung bakit hindi niya isinama si Hanting. Nagkaila si Kijing na hindi makakasama si Hanting. Napansin ng mga magulang ni Kijing na siya ay nasa masamang kalagayan. Naghinala silang may problema sa pagitan niya at ni Hanting, ngunit hindi na sila nagtanong pa. Pagkatapos maghapunan, mag-isa si Kijing na lumabas upang manood ng paputok. Ang alaala ng panonood ng paputok kasama si Hanting noong nakaraang taon ay nananatiling sariwa sa kanyang isip. Ngayon, ang tanawin ay nananatili ngunit ang tao ay nagbago na nagdulot sa kanya ng matinding pait. Hindi rin gaanong nalulumbay si Hanting. Tinanggihan niya ang alok ng kanyang tiyahin na manatili. Sa bisperas ng bagong taon, mag-isa siyang bumalik sa kanyang malamig na tahanan. Espesyal na dinalaw siya ni President Xiao. Ngunit hindi niya isinara ng maayos ang pinto, kaya tumakas si Dahuang. Nag-aalalang naghanap si Hanting sa paligid. Ito ang tanging iniwan ni Kijing. Ito ang patunay ng kanilang relasyon. Nang makita niya si Dahuang sa kabilang ibayo ng ilog, hindi na siya nag-abalang dumaan sa tulay. Sumugod siya sa nagielong ilog na parang baliw at dinala si Dahuang pauwi. Ang pakiramdam ng pagkawala ng isang bagay at pagkatapos ay makita itong muli ay lalong nagpainit kay Hanting. Kinuha niya ang paa ni Dahuang at nagpadala ng mensahe ng maligayang bagong taon kay Kijing. Hindi pa rin nalulutas ang problema sa puso ni Kijing. Bagaman miss niya rin si Hanting, hindi niya kayang talikuran ang kanyang relasyon kay Hanting. Ngunit ngayon, hindi na sila makapagpatuloy tulad ng dati. Sa pag-iisip nito, hindi niya sinagot ang mensahe ni Hanting. Pagkatapos ng bagong taon, ginanap ng Hanhai at Jingshen ang kanilang unang shareholder meeting pagkatapos ng pagsasama. Maagang dumating si Hanting sa meeting room ng kalahating oras. Gusto niyang makita si Kijing sa lalong madaling panahon. Ang nakakabigo ay sinabi na ni Kijing sa namamahala ng Hanhai na hindi siya dadalo sa pulong. Pagkatapos ng pulong, bumalik sina Lily at Zizao sa kumpanya at nakita nilang malungkot ang lahat ng empleyado. Lumabas na nagpadala pala si Kijing ng email sa lahat kanina. Sa email, nagpasalamat si Kijing sa bawat lumang empleyado na sumama sa Jingshen hanggang ngayon. Para sa mga bagong empleyado na nag-ambag sa Jingshen, maingat din siyang naghanda ng mga regalo ayon sa kagustuhan ng bawat isa. Umaasa siyang patuloy na poprotektahan ng lahat ang Jingshen na minsan niyang pinagbigyan ng lahat ng kanyang puso.
Sa dulo ng email, ipinagkatiwala ni King si Jingshen kina Lily at Zhai Zhao at piniling mag-aral mag-isa sa Germany. Hindi makontak ni Hunting ang numero ni King at tinanong si Lily kung nasaan si King. Sinunod ni Lily ang tagubili ni King at hindi sinabi sa kanya. Sana ay bigyan ni Hunting ng espasyo si King dahil ito ay mabuti para sa kanilang dalawa. Pagbalik sa opisina, natuklasan ni Hunting ang resignation letter na iniwan ni King. Hindi matanggap ni Hunting ang katotohanan na nawala si King at naaalala ang bawat sandali nilang magkasama. Uminom siya ng alak sa matinding kalungkutan, hindi alintana ang kanyang allergy. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Xiaozong sa tamang oras, inihiga siya sa kama at hinayaan siyang matulog ng mahimbing. Gitna ng gabi ay nagising si Hunting para uminom ng tubig, ngunit hindi sinasadyang nahulog niya ang kahon sa tabi ng kama. Ito ang kahon ng mga wish card na ibinigay ni King sa kanya noong kaarawan niya. Nakakita siya ng isang wish card sa tumpok ng mga card na hindi pa niya nakikita dati. Nakasulat sa loob ang 1-0 bagay na gustong gawin ni King kasama siya at nakaramdam si Hunting ng pait sa kanyang puso. Inakala ni King ang kanilang hinaharap tulad niya. Hindi niya inasahan na ang isang maling hakbang ay magdadala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Upang matupad ang hiling ni King, personal na ginawa ni Hunting ang 1-0 bagay sa listahan. Sa natitirang oras, lagi siyang nakatayo sa mga lugar kung saan sila nagpunta ni King. Katulad ng pagtingin dito araw-araw, maaaring bumalik sa kanya ang taong pinakamamahal niya araw at gabi. Hindi matiis ng assistant ang pagiging isang naghihintay na bato ni Hunting. Agad niyang tinawagan si Xiaozong at ang kanyang tiyuhin para mag-isip ng paraan. Sabay-sabay silang tatlo na nag-isip at itinanghal ang dulang tungkol sa fox at mga ngaso sa harap ni Hunting. Naging matalik na magkaibigan ang fox at mga ngaso. Nangako ang mga ngaso na hindi kailanman sasaktan ang fox, ngunit sa huli dahil sa identidad at interes. Sa huli, itinutok din ng mga ngaso ang baril sa fox. Alam ni Hunting na ang fox ay si King at ang mga ngaso ay siya mismo. Sa naunang pagtatalo nila ni King, palagi niyang iniisip na siya ang may kontrol. Ang bawat hakbang na ginawa ay ang pinakatamang desisyon sa negosyo. Ngayon, sa panonood ng puppet show, natuklasan niyang ang kanyang desisyon na pagsamahin ang Hanhai at Jingshen ay isang pagkakamali, tulad ng pagtataksil ng mga ngaso sa kanyang kaibigan. Pinuna niya si King sa walang dahilan na paggawa ng gulo at sa hindi pag-iisip para sa kanya sa mas malaking konteksto. Ngayon lang niya nalaman, mula simula hanggang wakas, laging tinatrato ni King ang Jingshen at siya nang may taos pusong intensyon. Siya ang nanakit kay King. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Hunting ang kanyang pagkakamali. Umiyak siya, nagsisisi na hindi niya sinabi ang totoo kay King ng mas maaga. Ang pagkawala ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, si King ay naglalakad ngayon sa bawat lugar na pinuntahan nila ni Hunting. Isang malaking kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso. Upang ilihis ang kanyang atensyon, pinili niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang masigasig na matuto ng kaalaman na may kaugnayan sa smart medical care. Nang araw na iyon, nakita ni King na may nahuli ang isang magnanakaw sa plaza. Palihim niyang inilabas ang kanyang paa upang patirin ito. Dahil dito, natulungan niya ang biktima na si Kinley na mabawi ang kanyang ninakaw na wallet. Labis na nagpapasalamat si Kinley kay King, ngunit tinanggihan ni King ang imbitasyon niyang kumain. Akala niya ay nagkataon lang ang kanilang pagkikita, ngunit hindi niya inaasahan na magkikita silang muli sa bahay ng propesor. Nalaman ni Kinley na nag-aaral din si King sa larangan ng artificial intelligence. Agad siyang nagdagdag ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni King at muling inanyayahan si King na kumain. Sa kabilang banda, matapos ang pagsasanib ng Jingshen at Hanhai, ang Jingshen ay pinipigilan ng ilang taong mapagkunwari. Tiniis ni Zhai Zhao ang pressure at nagpuyat kasama ang mga empleyado upang i-update ang teknolohiya. Hindi lamang hiniling sa departamento ng sales ni Lily na tapusin ang kanilang mga gawain ng higit pa sa inaasahan, kundi gusto rin niyang maging kilala ang departamento ng teknikal ng Hanhai Jingshen. Iniulat ng taong namamahala ang kontribusyon ng Jingshen kay Hunting, pinupuri ang kakayahan ng mga taong pinamunuan ni King. Naghahanda si Hunting na lumahok sa internasyonal na pamantayan at bumuo ng isang pangkat ng mga talento sa V. Ginugol niya ang oras sa paghahanap ng isang konsultant sa larangang ito. Tinulungan siya ng kanyang propesor sa Germany na makahanap ng isang kandidato. Maghahanda siyang lumipad doon para makipagnegosasyon sa kabilang panig. Nagpaalam si King sa kanyang propesor bago bumalik sa China. Ipinakita sa kanya ng propesor ang mga resultang nakamit ng Hanhai Jingshen. Lumabas si King sa kanyang kasalukuyang kalooban at mula sa isang macro perspective ay sumang-ayon sa desisyon ni Hunting. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan ng Hanhai at Jingshen ay mabilis silang makikilala sa internasyonal na arena. Nang handa nang umalis si King, hinila siya ni Kinley upang kumain bilang paalam sa kanya. Pagkaalis ng dalawa, dumating si Hunting. Lumabas na ang talentong inirekomenda ng propesor kay Hunting ay si Kinley. Magkasama pa sila sa iisang universidad. Wala si Kinley doon. Naglakad-lakad mag-isa si Hunting papunta sa plaza kung saan sila nagpapakain ng kalapati ni King. Nagulat siya nang makita si King na nakaupo sa harap niya. Nakita rin siya ni King. Nagkatitigan sila ng matagal, tila nakalimutan ang salita. Hanggang sa tawagin ni Kinley si King, doon lang muling nagbalik ang kanilang pag-iisip. Napansin ni Kinley na magkakilala sila at tinanong ang kanilang relasyon. Sasagot na sana si Hunting, ngunit naunahan siya ni King na nagsabing magkaibigan lang sila mula sa kolehiyo. Nilinaw ni Hunting ang kanyang intensyon kay Kinley. Gusto niya itong upahan bilang
consultant para sa iTalent Group. Paliwanag ni Kinley na masyado pang maaga para bumuo ng artificial intelligence. Tinulungan ni King si Hunting na kumbinsihin si Kinley na isaalang-alang ang ideya ni Hunting. Nangako si Kinley na pag-iisipan niya ito ng mabuti at nagkataong nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa laboratorio kaya kailangan niyang umalis. Inanyayahan ni Hunting si King na mag-usap. Sa puntong ito, naintindihan na ni King ang ginawa ni Hunting. Ang kinagagalit niya ay ang pagtatago at panloloko ni Hunting sa kanya. Tinanong niya si Hunting kung naniniwala pa rin ba ito na ang pag-ibig ay para sa dalawang taong magkatugma. Ayaw ni Hunting na gamitin ang matatamis na salita para suyuin si King. Sumagot siya ng tapat na hindi niya isasakripisyo ang malaking larawan ng Dongyang para sa personal na damdamin. Ngunit tunay rin niyang mahal si King. Nang marinig ang sagot na ito, hindi alam ni King kung masaya ba siya o bigo. Gayunpaman, lumalaki ang lamat sa kanilang relasyon. Sa eroplano pabalik, sadyang umupo si Hunting sa tabi ni King at formal na inanyayahan si King na bumalik sa Hanhai Jingshen. Nang makita na pumayag si King na isaalang-alang ito, hindi napigilan ni Hunting ang ngumiti. Ito ang unang beses niyang ngumiti pagkatapos ng mahabang panahon. Pag-uwi, nakatanggap si King ng alok na trabaho mula sa Hanhai Jingshen. Umaasa rin si Lily na makakabalik si King upang muling magtulungan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, pumasok si King sa gusali ng Dongyang na may bagong anyo. Nakita niya na may larawan ni Dahong sa desk na handa na para sa kanya. Nakasulat din sa ibabaw ang maligayang pagbabalik. Dahil alam niyang likha ito ni Hunting, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Dumalo si King sa pulong ng iTalent Team Building bilang Vice Presidente ng Hanhai Jingshen. Sumali rin si Kinley sa Dongyang matapos ang paulit-ulit na imbitasyon ni Hunting. Pagkatapos ng pulong, ipinakita ni Kinley ang isang magic trick kay King at naghanap ng dahilan upang yayain si King na kumain. Nagselos si Hunting at wala siyang ganang makinig sa ulat ng kanyang mga nasasakupan. Patuloy siyang nakatingin kay King. Pagsasamantala sa pagkakataon, bago kumain ay naglabas si Kinley ng 2 tiket sa scene at inanyayahan si King na manood ng pelikula. Hindi itinago ang kanyang pagnanais na ligawan si King. Kailangan ni Hunting na makipag-ugnayan sa aktres at nagkita rin silang dalawa sa restaurant na ito. Mula sa labas ng bintana, nakita niya si Kinley na nililigawan si King at labis siyang nainggit kaya umalis siya nang hindi man lang kumakain. Hindi niya alam na direktang tinanggihan ni King ang damdamin ni Kinley. Sinabing gusto lang niyang mag-focus sa trabaho at hindi mag-isip tungkol sa pag-ibig. Tinanong ni Kinley kung dahil ba kay Hunting. Hindi pa nakakasagot si King ay nakita na niyang naglalakad ang aktres habang tinatawagan ang assistant ni Hunting. Salamat kay Hunting sa pagsuporta sa bago niyang pelikula. Nang marinig ito, nalungkot si King at nagsimulang magselos dahil lalong nagiging malapit si Hunting sa kabilang panig. Nakita ni Kinley ang ekspresyon ni King at naunawaan na hindi niya kayang bitawan si Hunting. Upang lapitan si King, sadyang nagpadala si Hunting ng larawan ni Dahong kay King at inanyayahan si King na magdiwang ng kaarawan ni Dahong. Kinabukasan, dinala ng dalawa si Dahong sa parke. Hindi lang masarap na pagkain ang dinala ni Hunting para kay Dahong, kundi naghanda rin siya ng cake para kay King. Tiningnan ng dalawa si Dahong na masayang naglalaro, na parang mga magulang na nagpapalaki ng anak. Kumuha si Hunting ng litrato ni King at Dahong. Nagiging mas malapit sila sa isa't-isa, bagamat hindi pa nagkakabati, hindi nila kayang pakawalan ang bawat isa. Kinabukasan sa trabaho, sinabi ni Lily kay King na sa loob ng 2 araw ay didinggin ang kaso ng suhol ng kumpanya ng pharmaceutical na Zushai. Kapag napatunayan ang kasalanan, tiyak na makukulong si Eng Hizu. Ang chismis ay kung isasama ba ni Eng Hizu ang nagdemanda. Hindi alam ni Lily na si Hunting ang nagdemanda. Nang marinig ito, labis na nabalisa si King, nag-aalala na magdulot si Eng Hizu ng kapahamakan kay Hunting. Sa kabilang banda, naghahanda si Kinley na bumalik sa Germany para sa negosyo. Bago siya umalis, sinabi niya kay King na noong huling beses silang kumain, nakatayo lang si Hunting sa labas at tinitingnan si King. Malinaw na labis siyang nagmamalasakit sa kanya. Kahit tinanggihan ni King ang kanyang pag-ibig, umaasa si Kinley na matagpuan ni King ang tunay na kaligayahan. Huwag palampasin si Hunting. Di nagtagal, dumalo sina King at Hunting sa isang conference ng industriya. Muling umakyat si Hunting sa entablado bilang guest speaker. Taos puso niyang inilahad ang konsepto na laging pinagsisikapan ni King na paglingkuran ang sangkatauhan sa pamamagitan ng serbisyong medikal. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay King sa harap ng lahat. Dati, nasa kanyang sariling posisyon siya. Paulit-ulit niyang ipinipilit ang kanyang mga ideya sa negosyo kay King, ngunit nakalimutan niya kung ano talaga ang gusto ni King. Nakiusap siya kay King na bigyan siya ng isa pang pagkakataon para magsimulang muli. Puno ng luha ang mga mata ni King. Pagkatapos ng kumperensya, agad niyang hinanap si Hunting. Ngunit dahil may gagawin si Hunting, umuwi muna siya sa Jinggang, kaya bumalik si King sa hotel. Nakita niya ang isang card sa sahig. Sa loob nito ay ang forgiveness card na ibinigay niya kay Hunting. Sa katunayan, matagal nang pinatawad ni King si Hunting. Sabik siyang hanapin si Hunting para sabihin ang lahat ng nasa kanyang puso. Pagbalik sa Jinggang, agad na pinuntahan ni King ang bahay ni Hunting. Nakita niya ang listahan ng mga hiling na isinulat niya. Ang unang 9 na item ay namarkahan na ni Hunting. Isa na lang ang natitira. Naalala niya si Hunting na mag-isang tinutupad ang kanyang mga hiling. Naluluha si King. Sa sandaling ito, may narinig siyang tunog ng pinto sa labas.
Akala ni King ay bumalik na si Hunting. Masaya siyang nagbukas ng pinto, ngunit hindi niya inaasahan na nasa labas si Juzong na may masamang hangarin. Matagal bago nakauwi si Hunting, nakita niya ang maleta ni King. Ngunit hinanap niya sa buong silid at hindi niya makita ang anino nito. Habang nagtataka, nakatanggap siya ng tawag mula kay King. Hindi niya inaasahan na si Juzong ang nasa kabilang linya. Nabatid niya na nasa panganib si King. Mag-isang dumating si Hunting para iligtas si King ayon sa sinabi ni Juzong. Ngunit sa daan, tinawagan niya ang kanyang assistant. Inutusan niya ang assistant na agad na ipagbigay alam sa pulisya. Pagdating sa pabrika, nakita niya si King na walang magawa. Nadurog ang puso ni Hunting. Inilabas niya ang bank card na gusto ni Juzong. Hiniling niyang pakawalan si King. Pagnanakaw ay hindi lang pera ang gusto ni Juzong, kundi pati na rin ang katawan ni Hunting. Habang kinukuha ang card, inatake niya ang kalaban. Upang protektahan si King, unang tinamaan si Hunting sa likod ng isang bar. Sa kanilang pakikipaglaban, pareho silang nahulog ni Juzong sa ibabang palapag. Buti na lang at naglagay na ang pulisya ng safety mat sa ibaba. Hindi sila malubhang nasugatan. Nakulong si Juzong. Nasugatan si Hunting sa balakang. Kailangan niyang magpahinga ng ilang panahon. Personal na inalagaan ni King si Hunting. Sinamantala ni Hunting ang pagkakataon na humingi ng tawad kay King. Inamin ni King na matagal na niya itong napatawad. Pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng kanyang iniisip. Sa kanyang paningin, si Hunting ay nasa tuktok. Nasa tuktok siya na hindi niya kayang abutin kahit anong pilit niya. Ngunit bago gumawa ng desisyon si Hunting, hindi niya ito kailanman nilinaw sa kanya. Dahil dito, labis siyang nabalisa. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang iniisip ni Hunting. Umiiyak na sinabi ni King, ayaw niyang maging ang taong pinoprotektahan ni Hunting. Sa halip, gusto niyang maging isang taong may iisang isip na laging kasama ni Hunting. Sa pagkakataong ito, umaasa siyang ibaba nilang dalawa ang kanilang ibang pagkakakilanlan. Magsimula muli bilang sina King at Hunting. Sa wakas, dumating din ang araw na ito para kay Hunting. Niyakap niya si King at binigyan ng isang matamis na halik. Dumating si Ki Zeng sa ospital upang bisitahin si Hunting. Hindi rin niya nakalimutan na maghasik ng pagtatalo sa harap ni King. Sinasabi na kung niloko siya ni Hunting ng isang beses, magkakaroon ng pangalawa. Lumaban si Kiting. Ngayon, nagkakaintindihan na sila ni Hunting. Magtatagal silang dalawa. Hindi pa alam ni Xiaozong na nagkabati na sina Hunting at Kiting. Plano niyang sabihin kay Hunting na samantalahin ang kanyang pagiging miserable at mahina ngayon. Gamitin ang bitter flesh strategy upang panatilihin si Kiting. Hinintay ni Hunting na pumasok si Kiting. Hinalikan si Kiting sa harap ni Xiaozong. Ipinahayag ang balita na nagkabati na sila. Napuno ng dog food si Xiaozong. Bago umalis, ibinuking pa niya ang kanyang mga kaibigan. Sinabi kay Kiting na noong sila ay heartbroken. Uminom si Hunting para kalimutan ang kalungkutan. Nasaktan si Kiting at sinisi ang sarili. Ipinangako ni Hunting na hindi na siya gagawa ng anumang makakasakit sa kanya sa hinaharap. Noong gabing iyon, nagpalit si King ng damit ng ospital na parang magkapares. Personal niyang sinamahan si Hunting. Nasiyahan si Hunting. Nangako siya na hindi na sila magkakasakit o magkakaroon ng problema sa hinaharap. Hindi na nila kailangan pang pumunta sa ospital. Matapos siyang lumabas ng ospital, lumipat si King sa bahay ni Hunting. Si Hunting ay aktibong nakikipag-usap sa maraming bagay. Sinabi niya kay King na ang isda sa aquarium ay tinatawag na lucky fish. Nang bilhin niya ito, umasa siya na ang isda ay magdadala ng swerte. Baka bumalik si King sa kanya. Ibinunyag din niya ang kanyang lihim na pag-ibig sa loob ng 0 taon. Ang kanyang pag-ibig kay King ay hindi nagsimula noong nagkita silang muli. Nagsimula ito noong nasa kolehiyo pa sila. Gusto sana niyang magtapat ng pag-ibig sa party ng pagdiriwang ng gabing iyon. Inabot ng gabing iyon nang utusan siya ng kanyang lolo na umalis ng bansa. Nawala naman ang telepono ni King. Isang pagkakamali lang ang naging sanhi ng pagkawala ng 0 taon sa kanilang dalawa. Matapos magsalita, niyakap ni Hunting si King. Ang mga nakalipas na pagkakataon, ang mga panghihinayang. Ngayon, nararanasan nila ni King ang mga pagsubok. Sa wakas, sinalubong nila ang isang matamis na buhay. Matapos muling magkasama, si Hunting ay puno ng pakiramdam ng isang asawa. Maaga siyang gumising para magluto para kay King. Magkasama silang pumunta sa kumpanya at naghalikan bilang paalam sa elevator. Pumasok si Hunting sa opisina at nakita ang mga bulaklak sa mesa. May unan sa upuan. Mayroon ding mga matamis sa mesa. Alam niyang si King ang naghanda ng lahat. Hindi niya maiwasang mapangiti at kumuha ng isang candy. Tinamasa niya ang tamis ng pag-aalaga ng kanyang minamahal. Sa kanyang libreng oras, dinala ni King si Hunting para sa rehabilitasyon. Ayaw ni Hunting na mag-alala si King. Pilit niyang pinigilan ang sakit at kumilos na parang walang nangyari. Para lubusang gumaling si Hunting, inako ni King ang halos lahat ng trabaho. Pag-uwi niya ng gabi, nag-overtime pa rin siya para matapos ang trabaho. Si Hunting ang gumanap na asawang may bahay. Nagluto ng noodles para kay King. Hiniling niya kay King na matulog ng maaga pagkatapos kumain. Nang makita niyang walang balak huminto si King sa trabaho, kinuha niya ang kiss card at nakiusap kay King na manatili sa kanyang tabi. Di inaasahan na sandali lang siyang hinalikan ni King. Hindi pumayag si Hunting kaya gumanap siya. Inilabas niya ang lahat ng kanyang kaawa-awang baraha at hindi talaga kayang harapin ni King ang mga biro niya. Kaya ipinagpaliban niya ang trabaho at nagpahinga sila ng magkasama. Kinabukasan sa trabaho, dumating ang aktres na may gusto kay Hunting na may dalang bulaklak para hanapin siya. Niyakap ni Hunting si King at idineklara na may
nagmamay-ari na sa kanya. Nagbigay ito kay King ng pakiramdam ng seguridad. Lubos na nasiyahan si King sa ginawa ni Hunting. Masaya silang kumain at habang naglalakad patungo sa parking lot. Dahil sa pagprotekta kay King mula sa isang sasakyan, bumalik ang pinsala sa likod ni Hunting at agad siyang isinugod sa ospital. Sinabi ng doktor na kailangan niyang operahan kaagad. Nang dalhin ni King si Hunting sa operating room, nangako siyang hihintayin siya sa labas. Ngunit hindi niya inaasahan na si Gizeng, para makaganti kina King at Hunting, ay naghanap ng tao para mag-post online na maling nag-aakusa na ang mga produkto ng Han Haijingchen ay naglalaman ng radioactive substance. Nahulaan ni King na may nagpaplano sa likod nito. Kung direktang magpo-post ng pagwawasto, mapagbibintangan lamang sila ng paninirang puri ng mga taong may masamang hangarin. Wala si Hunting dito, kaya si King na mismo ang lumaban at inutusan si Zhaizu na ipatawag ang media. Gusto niyang magdaos ng press conference. Naniniwala ang mga shareholder sa ilalim ni Han Yuan na ito ay isang magandang pagkakataon para pabagsakin si Hunting. Maaari pa nilang palalain ang sitwasyon. Sinabi ni Han Yuan na kung hindi ito mahawakan ng maayos, madaling madamay ang Dongyang. Tahimik muna silang nagmasid, tinitingnan kung paano haharapin ito ni King. Ipinakita ni King ang mga produkto ng kumpanya sa harap ng lahat ng reporter. Ginamit niya ang detektor sa lugar, ngunit di inaasahan na lumampas ito sa normal na halaga. Habang nagbubulungan ang mga reporter, kinuha ni King ang detektor at sinuri ang iba pang hindi kaugnay na produktong metal. Nagpakita pa rin ng labis na halaga ang detektor. Sinabi ni King sa lahat na hindi depekto ang kanilang produkto, kundi sadyang ginamit ng gumawa ng chismis ang detektor na maaaring dayain para siraan sila. Bukod dito, ang naglabas ng video ay may kasaysayan na ng panluloko. Tinatawagan ang mga reporter na mas maghukay. Matapos matagumpay na malutas ang krisis, sinamantala ni King ang sitwasyon upang ipakilala ang advanced na teknolohiya ng kumpanya at ginamit din ang pilosopiya ng negosyo na inuuna ang kapakanan ng mga tao, na nagbibigay ng libreng advertisement para sa Dongyang. Lahat ay lubos na pinuri ang paghawak ni King sa sitwasyon. Maging ang lolo na laging mapili ay kinailangan ding aminin na si King ay napakagaling. Tanging si Gizeng na nabigo sa kanyang plano, ang galit na galit kaya ibinato ang hawak niyang tasa at lalong kinasusuklaman si King. Pagkatapos ng press conference, nagmamadaling bumalik si King sa ospital at gumaan ang kanyang pakiramdam nang malaman niyang matagumpay ang operasyon ni Hunting. Patuloy na inalagaan ni King si Hunting. Pinanood ni Hunting ang video ni King habang inaayos ang problema at naisip na sa wakas ay kaya na ni King na hawakan ang sarili niyang negosyo. Habang sinubuan siya ni King ng kahel, hindi niya napigilan ang sarili na halikan ito, ngunit di inaasahang nakita sila ng kanyang lolo. Nag-aalala ang lolo sa operasyon ni Hunting at taos pusong pinuri ang kakayahan ni King sa krisis na ito. Sinabi niya kay King na tawagin siyang lolo at formal na kinilala ang kanyang katayuan bilang apo. Lumabas ang lolo sa silid ng ospital at nakita si Han Yuan na nakatayo sa pintuan. Alam na alam ng lolo ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng kanyang mga apo. Hindi pa ito naisa sa ulo, kaya hindi pa ito nagiging bahagi ng kanyang mga paboritong diskarte. Ngunit alam niya ang maliliit na trick na ginamit ni Han Yuan sa kanyang likuran. Binalaan niya si Han Yuan na dapat ay may limitasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman siniraan ni Hunting si Han Yuan. Bukod pa rito, ang paglitaw ni Han Yuan sa ospital ay nagpapatunay na mayroon pa rin siyang konsensya. Umaasa na pag-iisipan niya ito ng mabuti. Kinabukasan, kusang nilapitan ni King si Han Yuan. Lumalabas na nakita rin niya si Han Yuan sa ospital. Bagamat hindi binisita ni Han Yuan si Hunting, alam niyang nag-aalala si Han Yuan sa kanyang kapatid. Matapos magpasalamat ni King sa ngalan ni Hunting, hiniling niya kay Han Yuan na tumulong sa pulong ng Board of Directors bukas na kumbinsihin ang mga shareholder na sumang-ayon sa planong Litalent. Nagulat si Han Yuan nang lumapit sa kanya si King para humingi ng tulong. Naglaban sina Han Yuan at Hunting, ngunit ang kanilang laban ay para sa ikabubuti ng Dongyang. Bukod pa rito, bago bumalik si Hunting, pinamamahalaan ni Han Yuan ang Dongyang ng maayos. Normal lang na magtanim siya ng sama ng loob kay Hunting dahil kinuha nito ang kanyang pag-aari. Ang mga salita ni King ay umantig sa puso ni Han Yuan at dahil binalaan na siya ng kanyang lolo, ayaw niyang biguin ang kanyang lolo kaya kailangan niyang dumalo sa pulong ng board. Nagdala si King ng wheelchair para sunduin si Hunting sa ospital. Kahit na maayos na ang lahat, nag-aalala pa rin siya na hindi makayanan ng katawan ni Hunting ang stress. Nagmadali si King. Ipinaliwanag ang pangangailangan sa pagbuo ng isang pangkat ng mga talento sa artipisyal na katalinuhan. Ngunit itinuring ito ng mga shareholder bilang isang pangmatagalang pamumuhunan na hindi pa malinaw kung magtatagumpay. Dahil sa takot na mawala ng pera, karamihan sa mga tao ay nagpakita ng walang malasakit na saloobin. Si Hunting ang unang tumayo upang suportahan ang desisyon ni King, pagkatapos ay pinaboto ang lahat sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Si Han Yuan, na laging kalaban ni Hunting, ay kusang loob na nagtaas ng kamay at ang iba pang nanonood ay nagtaas din ng kamay. Opisyal nang naaprubahan ang plano sa pagkuha ng talento. Pagkatapos ng pulong ay pinasalamatan muli ni King si Han Yuan at iminungkahi din ang isang plano ng kooperasyon sa kanya. Lubos na optimistiko si Han Yuan tungkol sa kakayahan at pagkatao ni King. Nahulog siya agad sa kanyang kaakit-akit na pagkatao at agad na sumang-ayon na makipagtulungan at sinabihan pa si King na tawagin siyang Ate Yuan. Nalaman ni Hunting ang lahat ng ginawa ni King at labis siyang naantig. Ayaw niyang bigwin ang kabaitan ni King kaya kusang loob siyang nag-text upang pasalamatan si Han Yuan. Masayang sinabi ni Han Yuan sa kanyang lolo matapos matanggap ang mensahe na sa wakas ay bumuti na ang relasyon ng magkapatid.
City. Isang buwan pagkatapos, sa wakas ay gumaling na si Hunting sa kanyang pinsala sa likod. Ngunit patuloy pa rin siyang pinainom ni King ng sabaw upang patuloy na magpagaling. Mapanlin lang na iminungkahi ni Hunting na maglaro sila ni King kung sino ang matalo ay inom ng sabaw. Ang resulta, ang lahat ng sabaw sa kaldero ay napunta sa tiyan ni King. Sa mga sumunod na araw, sa ilalim ng pamumuno ni Hunting at King, ginabayan ng Dongyang at Han Haijingchen ang internasyonal na komunidad. Sina Yi Zeng at A Chang, na gumamit ng mga pasyenteng may problema sa puso, ay isinailalim sa investigasyon. Nagpasya si Hunting na umuwi kasama si King para tapusin ang huling wish sa listahan. Nakipagkita sila sa mga magulang ni King. Alam ng mga magulang ni King na naghiwalay sila at nagkabalikan. Para subukan si Hunting, kahit alam nilang hindi siya kumakain ng gulay, naghanda sila ng isang hapag na puno ng gulay. Sinabi nila sa dalawa na ang pagpapakasal ay nangangailangan ng pag-aakma at pagsasaayos sa isa't isa. Sumumpa si Hunting na poprotektahan niya si King. Titingnan niya ang bawat problema mula sa pananaw ni King. Nakiusap siya sa mga magulang na ipagkatiwala sa kanya si King. Nakita ng mga magulang ni King ang sinseridad ni Hunting, kaya agad nilang inalis ang lahat ng pagkaing gulay sa mesa at pinalitan ito ng mga pinaghandaang ulam. Masaya silang kumain. Bago umalis, nagpakuha sila ng litrato kasama ang mga magulang. Natupad ni King ang kanyang huling hiling, kaya minarkahan niya ito at idinikit ang litrato sa tabi. Sa gayon, makikita niya palagi ang ebidensya ng kanilang kaligayahan ni Hunting. At si Hunting naman ay sabik na nagmakaawa kay King. Gusto niyang makasama siya habang buhay. Hindi magbabago kahit na humaba pa ang kanilang buhay. Agad na kinuha ng dalawa ang kanilang marriage certificate at pagkatapos ay lumipad patungong Germany para magdaos ng kasal. Binuhat ni Hunting si King na nakasuot ng wedding dress na parang niyayakap niya ang buong mundo. Mula noon, naging ganap na kumpleto ang kanyang buhay. 7 taon matapos silang ikasal, ang matamis na mundo ng dalawang tao ay naging isang mainit na tahanan ng 4. Nagsiselo si Hunting kay Kijing na mas inuuna ang kanilang anak kaysa sa kanya. Pinangarap ni Kijing na magkaroon ng maliit na prinsesa. Ngunit hindi niya inaasahan na matamis na sinabi ng dalawang anak na lalaki na sinabi ni tatay. Sinabi ni tatay na si nanay ang maliit na prinsesa ng tahanan. Si Kijing ay napapalibutan ng pagmamahal at namuhay ng masaya kasama si Hunting sa nalalabi niyang buhay. Talagang naghawak kamay silang dalawa habang buhay. Hindi nagbago kahit pumuti ang kanilang buhok at sa huling sandali ng kanyang buhay, mahigpit pa ring hawak ni Hunting ang card ng pagpapatawad. Humingi siya ng tawad kay Kijing sa pag-alis niya muna, ngunit ang alaala lamang ni Kijing ay bumalik sa isang partikular na taon. Ang kanilang kwento ni Hunting ay nagpapatuloy, hindi kailanman nagtatapos. Dito nagtatapos ang pelikula. Paalam at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga video sa channel.